Ginto! Ginto! Bigyan naman ako ng piraso, please. May nakita akong ginto. Kailan kaya ako makakakita ng ginto? Abandonadong mina ito sa aming baryo. 3 araw na ang nakalipas. Habang nagdidilig sa bukid, may nakakita ng ginto. Kaya ako na walang trabaho, sumama sa mga kabarangay para maghanap dito. Pero 3 araw na ang lumipas, wala pa rin akong nakikita kahit maliit na butil. Ha! Ha! Anong nangyayari? Lindol! 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 Ay! Bilis! Takbo! Umalis ka dyan. Aray. Na-detect ng host na may nailigtas na buhay. Matagumpay na nakabind ang sistemang panghanap ng ginto. Naayos na ang katawan ng host. Sistemang panghanap ng ginto, pangunahing antas, nakadetect ng mga metal, ginto, at pilak. Saklaw ng detection, 3 metro. Lalim ng detection, 50 metro. Kakakaligtas ko lang sa bata. Tapos nakabind ako sa sistemang panghanap ng ginto. Ito kaya ay kabutihang nagbalik? Faye, ayos ka lang? Utang na loob ko sa'yo yung pagligtas mo sa kapatid ko kanina. Kung hindi, siya. Wala yun. Talaga. May nakitaan ng mahalagang metal sa malapit. Tinutukoy ang lokasyon. Kumpirmado ang lokasyon. Baka may ginto mismo sa ilalim? Wow! Anong sakto? Kakakita pa lang natin ng ginto, tapos may darating na may detector ngayon? Zhengfei, hindi ka ba naiinggit sa detektor ko? Ito yung pinakabagong modelo, nakadetect ng kahit anong klaseng metal. Gusto mo bang hiramin mo ng ilang araw? Hati tayo sa gintong mahuhukay natin. 50-50. So, may nahanap bang ginto dito ang detektor mo? Tsk! Kung meron, hindi ba't nagsimula na sana akong maghukay? Ang weird naman. Baka nagkamali ang gold finding system. Tara, tingnan natin doon. Bahala na. Maghukay na lang tayo at tingnan. Mas maganda talaga ang system kaysa sa detektor. Hoy, Zhengfei, kahit detektor ko, walang reaksyon, patunay na walang ginto sa ilalim, kaya wag mo nang sayangin ang effort mo. Ito ay isang minahan ng ginto. Imposible. Ang isang tipak ng mineral na ginto na ganito kalaki, kahit na isaalang-alang ang basura, ay dapat makapagbigay ng hindi bababa sa 7 o 8 gramo. Sa presyo sa merkado, libo-libo ang halaga nito. May ginto nga talaga! Yayaman na tayo, yayaman na tayo. Faye, congratulations. Ito ang tinatawag nilang, ang mabuting tao ay pinagpapala. Hoy, aking detektor ang unang nakadiskubre nito. Ang nakakita, ang may-ari. Bigyan mo ako ng kalahati. Ano ang gusto mong gawin? Gusto mo ba akong nakawan sa liwanag ng araw? Shen Feng, hindi ba ito medyo walang hiya sa'yo? Ikaw ang nagsabing walang narito noon. Si Faye ay saka lang nagsimulang maghukay, pagkatapos mong umalis. Wang Ping, hindi mo pwedeng panigan siya dahil nailigtas niya ang kapatid mo. Sinasamantala lang ni Zhengfei ang sitwasyon. Ibigay mo ang ginto. Eksaktong dahil sa sobrang pagtitiwala mo sa detektor mo, kaya nagkaroon ako ng pagkakataong maging mapalad. Sino ang sinisisi mo? Zhengfei, seryoso ka bang lalaban sa akin dahil lang sa isang pirasong ginto? Tandaan mo ang sinasabi ko. Mula ngayon, sisiguraduhin kong hindi ka makakahukay kahit isang butil ng ginto. Sige, subukan mo. Hindi ako takot sa'yo. Sige, tignan natin. Tara na. Zhengfei, mula ngayon, siguradong pag-iinitan ka ni Chen Feng. Kailangan mong mag-ingat. Sa tulong ng gold finding system ko, kung mangahas siyang targetin ako, sisiguraduhin kong laging walang-wala siya. Yung ginto na naibenta ko ngayon, 6,000 dolyar ang kinita ko. Kaya pala lahat sa baryo nagpapan ng ginto. Talagang malaki ang kita sa negosyong ito. Dahil kumita ako ngayon, dapat bilhan ko ng regalo si nanay. Matagal na hindi nakakabili ng bagong damit. Nanay! Anak? Xiaofei, nakauwi ka na. Pagod ka siguro. Maligo ka na. Iinitin ko na ang hapunan mo. Si Ima! Xiaofei. Kaya, ang dahilan kung bakit ako narito ngayon ay para alukin ka ng trabaho. Pwede kang maging guwardiya sa ilalim ng anak kong lalaki. Ang buwan ng sahod ay 800 dolyar. Maging alila para sa anak niyang guwardiya. Sinadya bang pumunta rito ng matandang ito para hiyain ang nanay ko? Bukod pa riyan, mayroon na akong gold finding system ngayon. Kumita ako ng 6,000 dolyar kaninang umaga lang. Makinig ka, Xiaofei. Napakagandang oportunidad nito, alam mo. Huwag kang walang utang na loob. Hindi naman sa minamaliit kita. Pero wala ka namang ginagawa kundi mag-aksaya ng oras. Tingnan mo ang damit na suot ng nanay mo. Mga 1 dekada
na ang tanda niyan. Wala akong pakialam. Basta't maayos ang buhay ng aking Xiaofei. Kahit nabasahan lang ang suot ko, masaya na ako. Hoy, Nay, Ito. subukan mo ito, bilisan mo. Kakabili ko lang nito para sa iyo sa lungsod sa halagang $3,000. Ano? $3,000? Hehe. Oh, sige na. Puro ka kasinungalingan. May $300 ka ba sa bulsa mo? Kaya mo bang mag-outfit na $3,000? $6,000. Nakita mo? Ito ang kinita ko kaninang umaga. Yang $800 na buwan ng trabaho bilang guwardiya, sarilihin mo na lang. Hem. Anak, dapat kang pumunta, ibalik mo ang damit na ito. Isa lang akong babaeng probinsyana. Paano ko kayang afford ang mamahaling damit na ito? O nanay, huwag kang mag-alala. Suotin mo lang. Kaninang umaga, sa aming mina, nakakita ako ng piraso ng ginto. Pagkatapos, ipinagbili ko ito ng $6,000. Ang perang ito, itago mo. Maghintay ka hanggang mamaya. Tiyak na kukuha ako para sa iyo ng malaking villa. Oh, ulol na bata. Hindi mahalaga kung saan ako nakatira. Ngunit ikaw, hindi mo pwedeng gastusin ang buong buhay mo na nakakulong sa mahirap na baryo sa bundok. Ang ginto ay laging kumikinang. Babalik ako sa mina mamaya para tingnan kung makakahanap pa ako ng ginto. Xiaofei, dapat kang magpahinga kahit papaano. Huwag mong pabigatan ang sarili mo. Huwag kang mag-alala, nanay. Manatili ka lang sa bahay at maghintay ka ng magandang balita ko. Haay. Tumigil ka diyan. Sino ba kayo? Anong karapatan ninyo para pigilan ako? Ako ang nag-utos sa kanila na pigilan ka. Ninakawan mo ako ng ginto noon. Mula ngayon, ang minahang ito, hindi ka napapayagang tumapak dito. Nanakaw ang tawag mo doon? Hindi lang kayo magaling. Sa gold detector ninyong iyan, kumpara sa karanasan ko. Umiwalay kayo! Karanasan? Nagbibiro ka ba? Swertihan lang iyon. Ang detector na hawak ko, ginawa ito sa ibang bansa at 3 taon bago na-develop. Kung mas magaling ang karanasan mo dito, ikaw na ang boss ko mula ngayon. Hindi naman pala masamang tao si Chen Feng. Kung magiging katulong ko siya, mas madali na ang paghahanap ng ginto. Sige, kunin mo ang detector mo. At tingnan natin kung kaya ng mga mata ko. Sige, usapan na iyan. Hindi ako naniniwalang ganoon kagaling ka. May nakitaan ng mahalagang metal sa malapit. Tinutukoy ang lokasyon. Nakumpirma ang lokasyon. Ayos? Tama na ang usapan? Simulan na natin ang paligsahan. Kapag natalo ka, ikaw ang magiging katulong ko mula ngayon. Uy, ha 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 ha. Huwag mong sayangin ang oras mo. Nascan ko na yung lugar na yan. Wala doon. Paghahanap ng ginto, lahat ay nasa swerte. Baka swertehin ako at makahanap ng ginto dito mismo. Ha ha ha. May nakita ako. Matatalo ka. Tumutunog ang device mo. Ibig sabihin lang may metal sa ilalim. Hindi ibig sabihin ginto yun. Inabandon ang minahan ng ginto ito. Siguro, ginto yan sa ilalim. Sige na. Hukayin mo para sa akin. Wow. Haha. Nakita ko na. Ang laking piraso ng ginto. Yaman ko na. Hoy, Zheng Fei. Ako ang nauna sa iyo sa paghanap ng ginto. Talo ka. Ang sistema kong panghanap ng ginto ay nakita ang mineral na ito at walang naging reaksyon. Mukhang hindi ito ginto. Hindi lahat ng mineral na kulay ginto ay ginto. Pwede rin itong maging tanso. At ang pinakamagandang paraan para malaman kung ginto o tanso ay sunugin ito gamit ang apoy. Kung walang pagbabago sa ibabaw, siguradong ginto yan. Pero kung umitim ang ibabaw, tanso yan. Handa ka bang sunugin yan? Ikaw, akala mo susunugin ko lang yan dahil sa'yo? Paano naman ang pride ko? Kung hindi mo kayang sunugin, di wag na. Ako ang panalo sa laban na to. Dahil ako na ang nakahanap ng mineral na ginto. Bakit mo naman nasabi na hindi ako maglalakas loob? Sige, iabot mo sa akin ang lighter. Sinusunog ko na. Sinusunog ko na talaga. Aray! Takot ka ba? Kung takot ka, ako na ang gagawa. Hey, hindi na kailangan. Ha? Ano ba? Naging itim. Mukhang hindi ginto ang piraso mo, tanso lang. Wisit? Tanso lang pala to, walang kwenta. Ulit, ayoko maniwala na wala akong makikitang ginto ngayon. Hindi na kailangan. Kasi nakita ko na ang ginto. Wala ka nga lang detector. Paano ka nakakasiguro na may ginto dyan? Gusto mo lang manalo, di ba? Kung sabi ko meron, meron. Kalawang,
Sinasabi ko na, kung may ginto dyan, mula ngayon, pag sinabi mong pumunta ako sa silangan, hindi ako lalayo sa kanluran. Pag sinabi mong humuli ako ng aso, hindi ako hahabol ng manok. Mabuti. Ikaw ang nagsabi. Mga tropa mo ang saksi. Sino? Ang umatras, duwag. Ano? Hala, ito pala ay isang companion stone. Malaki ang halaga nito sa mga kolektor. Hindi ako makapaniwala na binigyan ako ng sistema ng napakalaking sorpresa. Ang companion stone na ito ay mukhang napakahalaga. Yaman na ako. Ito. Natatangi ang hugis ng companion stone na ito. Halo ito ng berdeng kristal at gintong mineral. Napakamahal nito. Faye, sasamahan na kita mula ngayon. Ni hindi ka gumamit ng detector, nakahukay ka na ng napakalaking kayamanan. Ikaw ang bayani ko. Ano na namang balak mo ngayon? Makinig ka. Akin ang companion stone na ito. Talagang hindi ko ito ibibigay sa iyo. Faye, ikaw ang humukay ng batong ito. Siyempre, sa iyo ito. Ang ibig kong sabihin, pwede bang isama mo kami sa paghahanap ng ginto? Mag-isa lang ako. Kasama ni Chen Feng ang kanyang mga tauhan. Kung hindi ako pumayag, susubukan nilang kunin ang companion stone ko. Hindi ko sila kaya. Sige, gagawin ko. Narinig ninyo ba? Mula ngayon, si Faye na ang ating boss. Boss ninyo rin siya. Ano man sabihin ni Faye, sundin ninyo. Naiintindihan ba? Oo, naiintindihan namin. Faye, malamang pagod ka sa pagmimina. Hayaan mong magpahinga ka sa tulong ng mga lalaki. Halika. Hoy! Ano bang ginagawa ninyo? Naku, hindi naman siguro nila. Susubukang kunin ang companion stone ko, ano? Makinig kayo. Ako na ang boss ninyo ngayon. Huwag ninyong subukan. Hoy, dahil nga boss ka namin mga kasama, kailangan naming bigyan ka ng buong serbisyo. Halika, hulihin siya. Hoy! Huwag ninyong gawin yan! Hey. Kumusta, Faye? Masarap. Faye, tungkol sa companion stone na yan. Nagtataka nga ako kung bakit ang bait-bait mo sa akin Kaya gusto mo, na makuha ang companion stone ko. Binabalaan ko kayo. Hindi. Hindi pwede. Faye, mali ang pagkakaintindi mo. Ang ibig kong sabihin, itong companion stone na to, plano mo bang ipagbili ito? Gusto mo bang bilhin ito? Hala, hindi ko kaya yan. Ibig kong sabihin, kung gusto mong ibenta, may kilala ako. Pwede kitang tulungan maghanap ng buyer. Napakamahal ng companion stone na ito. Delikadong itago sa bahay. Kailangan nating itong maibenta agad. Kung may koneksyon si Chen Feng, sige, subukan natin. Kung may paraan ka para maibenta ito, sige, sayo ko na ipagbibili. Tapos, bibigyan kita ng 1% bilang pasasalamat. Boss Faye, seryoso ka? Siyempre, seryoso ako. Nandito lahat sila, mga saksi. Nandito ang buong grupo. Lolokohin ba kita? Sige, Boss Faye, tara na ngayon. Hahanapan kita ng pinakamagandang presyo. Sa ganitong paraan, hindi lang ako makakasundo kay Chen Feng, kundi mapapapayapa ko pa siyang tulungan ako ibenta ang companion stone. Boss Faye, sakay ka. Halika na. Boss Bai, ang tagal nating hindi nagkita. Xiaofeng, narinig kong may nahawakan kang bato. Patingin nga. G-Bai, sandali lang po, tungkol dito sa bagay na ito. Si Kuya Faye ang humukay nito. G-Bai, ito po si Kuya Faye. Kuya Faye, ito po si G-Bai, ang hari ng ginto. Ang mga tindahan niya ng ginto't pilak ay nasa buong bansa. Isa siyang malaking tao. G-Bai! Ang dami ko na pong narinig tungkol sa inyo. Zheng, ikinalulugod kitang makilala. Pwede bang tingnan ko ang nahukay mo? Sige, tingnan mo. Hala. Ang galing talaga ng bato na ito. Ling Er, halika rito. Zheng, pasensya na. Nakalimutan kong ipakilala. Ito ang anak kong babae. Si Bailing. Kumusta? Pasensya na. Masyado akong maingat. Jeng, pwede ko bang masilip ng mabuti? Mukhang maganda itong kasamang bato. Ginoong Jeng, mayroon po ba kayong presyo sa isip? Sa presyo sa merkado na lang tayo. Paano kung 100,000? Magkano? 100,000? Akala ko nga aabot lang ng 40 o 50,000. Hindi ko inaasahan na mag-aalok siya ng 100,000. Ang sarap sa pakiramdam. Deal! Si. Heto ang tseke para sa 100,000. Kunin ninyo po, Ginoong Jeng. Hindi ko inakala na makakakuha ako ng 100,000 ng ganito kabilis. $100,000 ay maipapalit sa 100,000 puntos. Nag-upgrade ang sistema.
Tagumpay ang upgrade. 100,000 yuan ay maipapalit sa 100,000 puntos. Nag-upgrade ang sistema. Tagumpay ang upgrade. Treasure Hunt System. Intermediate level. Nakadetect ng mga metal, ginto at pilak. Saklaw ng detection, 10 metro. Lalim ng detection, 100 metro. Ginoong Zheng, Ano? May iba pa po bang kailangan? Binibining bay? maaari ko bang itanong kung paano mo natagpuan ang companion stone na ito? Siguro swerte lang ako. Parang Diyos na si Faye. Itinuturo niya. May ginto na. Mas tumpak pa sa metal detector. Desidido na ako. Sasamahan ko na si Faye mula ngayon. Ginoong Zheng, may isa pa akong medyo mapangahas na hiling. Binibining bay, kung mapangahas na hiling, baka wag mo na lang sabihin. Boss bay, binibining bay, kung wala na pong iba, aalis na po ako. Hoy! Faye! Hintayin mo ako! Hoy! Hoy! Faye, bakit ang bilis mo maglakad? Nagmamadali lang ako makuha ang pera. Ayaw mo ba ng pera mo? Siyempre gusto ko. Magkapatid tayo, magkapatid na naghahati-hati sa lahat. May gusto akong pag-usapan sa'yo. Faye, alam ko ang sasabihin mo. Huwag kang mag-alala, hindi ako magsasalita. Hindi ako magsasabi ng kahit ano. Basta panatilihin mo ang sikreto ko. Kung mananatili ka sa tabi ko mula ngayon, pangako ko, hindi ka malulugi. Talaga? Sandali, Miss Bai, ano ba talaga ang gusto mo? Mr. Zheng, hindi mo kailangang maging masyadong galit sa akin. Interesado lang ako sa pagmimina ng ginto at gusto kong turuan mo ako. Pasensya na, Miss Bai. Baka hindi ko pwedeng pumayag diyan. Interesado lang ako sa paghahanap ng ginto. Gusto kong turuan mo ako. Pasensya na, Miss Bai. Baka hindi ako pumayag dyan. Bakit hindi? Kasi wala kang karanasan sa paghahanap ng ginto. Dadalhin ka magpapabagal lang sa amin. Kaya, hindi ordinaryong tao si Bailing. Kung isasama natin siya at malaman niya ang sikreto ng sistema, wala na tayo. Kaya talagang hindi ako pumapayag. 200,000. Ano? Sabi ko, kung papayag kang isama ako, bibigyan kita ng 200,000. Faye, pumayag ka na sa kanya. 200,000 yon. Kung ayaw mong isama siya, ako na ang sasama sa kanya. Sige, Miss Bai. Ganito na lang. Bukas, pumunta ka lang sa aming barangay at hanapin mo ako. Bigyan mo ako ng numero mo. Tatawagan kita bukas. Hanggang bukas. Faye, ang galing mo. Sa isang araw lang, nakakuha ka ng 400,000. Hindi ako interesado sa 200,000. Hindi talaga. Ikaw ang magsama sa kanya bukas. At kalahati ng pera ay sayo. Totoo ba yan? Tol, dahil tinawag mo akong tol, hindi kita pababayaan. Mula ngayon, magsasama tayong kumita. Faye, kung may nagawa man akong mali noon, sa nakaraan, patawarin mo ako. Mula ngayon, kung may manggulo sa'yo, sasampalin ko yan. Magsasama tayong kumita sa hinaharap at magtutulungan sa anumang problema. Itong sinulid na ito. Ma, Ay, Faye, nakauwi ka na. Gutom ka ba? Lutuan kita ng makakain ngayon din. hoy, ma, hindi ako gutom. Heto, tingnan mo, binilhan kita ng ilang bagong damit. Tingnan mo, kung magugustuhan mo. Anak, ang kulit-kulit mo. Kaninang umaga lang, bumili ka na ng damit para sa akin. Bakit ka naman gumastos ulit? Ipuna mo muna ang pera mo kapag kumikita ka. Nitong mga nakaraang araw, nagtatanong-tanong ako para maghanap ng mapapangasawa mo. Ma, hindi naman ako nagmamadaling mag-asawa. Mag-focus muna tayo sa pagpapayaman. Ang pangunahing layunin ko ay para sa ating dalawa na magkaroon muna ng magandang buhay. 20 anyos ka na, paano ako hindi mababahala? Lahat ng kapareho mo ng edad sa baryo, may mga anak na sa kindergarten. Nakapag-ipon ako ng kaunti nitong mga nakaraang taon at makakahiram ako ng kaunti sa tiyo mo. Sigurado akong makakapag-asawa ka, walang problema. Naku, Nanay, ito ang 50,000 dolyar na kinita ko ngayong araw. Ingatan mo ito para sa akin. 50. 50,000? Faye, paano ka bigla nakakuha ng ganito kalaking pera? Nanay, nasa minahan ako ngayong araw, nakahukay ng malaking piraso ng ginto. Ibinenta ko ito ng 100,000. Tapos, binigyan ko ng bahagi ang ahente, nagtabi ng kaunti para sa sarili, at ang natira ay narito na lahat. 50,000 dolyar. Ang nanay mo ay hindi makakakuha ng ganoong kalaking halaga sa isang buong taon. Diyos ko. Faye, hindi mo talaga dapat magkalat ng usapan tungkol dito. Ayaw natin ng gulo. Alam ko ang ginagawa ko, nanay. Pero ngayon ay makakapagpahinga ka na, di ba? May pera na tayo ngayon. Ang anak mo ay hindi na mahihirapang maghanap ng asawa. Hindi ko inakala na ang aking Faye ay magiging ganito kagaling.
Sa susunod na pagdating ni Tita Song para magyabang tungkol sa kanyang anak, magagawa ko na siyang mapatahimik. Dumaan ulit si Tita Song kaninang hapon? Bumalik na si Song Hui sa bayan. Binilhan siya ng gintong kwintas, gintong pulseras, at gintong hikaw. Dumating siya na suot ang mga ito para magpasikat. Si Song Hui ay isang guwardiya lang sa lungsod, di ba? Kumikita siya ng ilang libo bawat buwan. Paano niya kayang bilhin ang lahat ng gintong iyon? Malamang, nagbobola lang siya. Ganyan talaga si Tita Song. Hayaan mo na lang siya. Maupo ka muna. Lutuan kita ng pagkain. Naku, Si? Pagkatapos kumain ngayong gabi, matulog ka ng mahimbing. Bukas, magpapatuloy tayo sa paghuhugas ng ginto. Pagkatapos mag-upgrade ang sistema, hindi pa natin alam ang magiging epekto. Hay nako. Na-detect ang mahalagang metal sa loob ng 10 metrong radius. Matagumpay ang lokasyon. P, tangina! Pagkatapos mag-upgrade ang sistema, hindi lang lumawak ang detection range, kaya pa nitong ituro ng eksakto ang maraming spot ng paghuhugas ng ginto ng sabay-sabay. Kuya Faye, saan tayo mag-uumpisa? Dito muna tayo sa area na ito. Sige, tara na. Kuya Faye, talagang ganyan ka. Ang galing ng lugar ng ginto na tinukoy mo. Ang daming ginto rito. Hindi namin maubos ang paghuhukay. Narito na ako sa baryo. Nasaan kayo? Bunso Faye, ang aga-aga mo ngayon. Alam mo yun, ang maagang nagtatanim, maaga ring aanihin. Ha? Mag-isa ka lang ngayon, hindi mo dinala ang bunsong kapatid mo? Dahil sa nangyari kahapon, hindi ko siya naitabing isama. Dinala ko na lang siya sa bahay ng tiyuhin ko. Mahirap din ang buhay ni Huang Ping. Maaga siyang naulila. Siya na lang at ang kapatid niya ang naiwan. Ngayon, sumama ka na lang sa akin at maghukay ng ginto. May kutob ako na swertehin tayo ngayon. MMHMM. Hoy! Bunso Faye. Narinig ko kahapon ng hapon si Chen Feng ay pinaalis ang lahat sa buong minahan. Lahat. Hindi ka ba nakipag-away sa kanya? Hindi. Ang mga problema namin ay naayos na. Ngayon kaming dalawa ay naging magkasosyo na. Ha? Bunso Faye, seryoso ka ba? Kilalang gulo si Chen Feng sa buong lugar. Paano siya naging makatwiran? Huang Ping, narito pa rin ako. Nagsasabi ka ng masama tungkol sa akin sa harapan mismo ni Kuya Faye? Feng! Sige, huwag kang matakot. Hoy, Chen Feng, ikaw din. Huwag mo siyang takutin. Simula ngayon, kasama ka na namin. Maghahanap tayo ng ginto ng magkasama. Nakuha ko, Faye. Hoy, Huang Ping, simula ngayon, tao mo na ako. Pareho tayong susunod kay Faye. Gawin natin ito ng tama. Oo. See you na. Jeng, ikukulong ko kayo sa abala ngayon. Bibi, bye, napakabait mo naman. Sa pagitan natin, negosyo lang ito. Ikaw ang magbibigay ng pondo, ako ang magbibigay ng lakas paggawa. Bye, nandito ka na pala. Wow, Ang 200,000 ito. Sa iyo na ngayon ang lahat. Ibigay mo sa kanya. Miss Bai, todo ang effort mo talaga. Pero kung hindi tayo kumita ngayon, hindi ka magagalit, di ba Miss Bai? Hindi naman. Nandito lang ako para sa karanasan. Kung makakita man ako ng ginto o hindi, hindi iyon importante sa akin. Miss Bai, dito po tayo. Hatian na ninyo ang pera. 100,000 ang akin. Hatian ninyo itong 100,000. sige na. Pagkatapos kunin ang 100,000 ni Faye, hatiin ninyo ang natira. Ako, wala naman akong ginawa. Hahatiin na ba natin ang pera? HMM. 200,000 para lang makaranas ng paghahanap ng ginto. Napaka-inosenteng pahayag iyon. Si Chen Feng lang ang maniniwala diyan. Mukhang ang paghahanap ng ginto ay nagdulot pa rin ng pagdududa sa kanya. Kailangan kong panatilihing ligtas ang sikreto ng sistema. Hindi ko siya pwedeng malaman. Anong problema mo? Wala. Eto, Faye, Sige na, Chen Feng. Ngayon, ako mismo ang magtuturo kay Miss Bai kung paano maghugas ng ginto. sige, tara na. Jiang Fei, ito lang ba ang gamit ninyo para maghugas ng ginto? Maghahanap lang ng walang direksyon? Tama, kasi ito naman ay, sa bandang huli, isang inabando ng mina. Kadalasan, kailangan lang naming maghanap ng ganito. Minsan,
nakakahanap kami ng maliliit na piraso ng ginto. Kaya, kung makakita ka ng isang piraso ng mineral na ginto, ibig sabihin, napakaswerte mo talaga, di ba? Kailangan mong ibaba ng kaunti ang detector. Kung hindi, maaapektuhan ang katumpakan ng pag-detect. Bakit wala pa tayong nahahanap? Aray. Naku! Ang totoo niyan, nakadepende talaga ito sa swerte. Minsan, maghapon kaming naglilibot at wala kaming mahanap na kahit isang maliit na butil ng ginto. Ginto. Nakahanap ng ginto si Faye. Ako rin, nakahanap ng ginto. Mukhang hindi naman pala mahirap maghanap ng ginto. Ayaw mo lang talagang maghanap. Swertihan lang talaga. Purong swerte. Faye, ang galing mo. Bawat lugar na itinuturo mo, siguradong may ginto. Mula ngayon, ikaw na lang ang yuyukuan ko. Hindi ako takot sa kalabang parang Diyos. Takot ako sa kasamang parang baboy. Chen Feng! Chen Feng! Ikaw ay isang lakad na sakuna. Hahaha! Tama ba? Dahil napakaswerte mo ngayong araw, bakit hindi mo na lang isama si Miss Bai sa paghahanap ng ginto? Walang problema yan. Zheng Fei, hindi mo naman kailangang maging ganyan ka ka-hostile sa akin. Isa akong negosyante. Ang mahalaga lang sa akin ay ang kita. Kaya sa tingin ko, pwede tayong magtulungan. Hindi ba? Ang layunin ko ay kumita at ang pamilya Bai ay makapangyarihan. Kung makakapagsosyo ako sa kanila, baka maiwasan ko ang maraming hindi kailangang problema sa hinaharap. Sige, tatanggapin ko, Miss Bai. Sana'y maging maganda ang ating pagsasamahan. Ginoong Zheng, ang sarap makipagtrabaho sa'yo. Faye, anong secret code tong pinag-uusapan ninyong dalawa? Wala akong naiintindihan. Pag may nag-uusap na matatanda, huwag makikialam ang mga bata. Sige, alis na. Trabaho na. Sige, aalis na ako. Marami akong ginagawa. Ginoong Zheng, ngayon pwede na ba tayong magsimulang maghugas ng ginto? Oo, pwede na. Ginto? Ngayon pa lang? Ang dali-dali? Bilis. Siyempre, hindi madali ang paghuhugas ng ginto. Pero kapag kasama mo ako, nagiging madali. Sabi ko sa'yo, tama ang pagsunod kay Faye. Yung nahukay natin kaninang umaga lang, katumbas na ng buong araw na trabaho noon. Munting Faye, salamat. Lahat sa baryo, akala masyado pa raw akong bata. Ayaw ako isama. Ikaw lang ang hindi nagrereklamo. Yung gintong nahugas ko kaninang umaga, sapat na yun para sa isang buwang pagkain naming magkapatid. Simula pa lang ito. Manatili ka sa akin at magsikap ka mula ngayon. Pag nakapag-ipon ka na ng pera sa loob ng ilang taon, maaari mo nang alagaan ng mabuti ang kapatid mong babae. Mag-ipon ka pa ng kaunti at maghanap ng mabuting asawa. Hoy, Huang Ping. Matanda ka na ngayon, di ba? Ibebenta natin ang ginto mamayang gabi. At ipapasyal kita ni Feng. Ha? Chen Feng, tama na yan. Nandito si Miss Bai. Miss Bai, kumusta ang unang araw mo sa paghahanap ng ginto? Sa tingin ko ay napakaganda. Hindi ko inakala noon na napakadaling makahanap ng ginto. Parang ang lugar na ito ay sementado ng ginto. Haha. Iyon ay dahil ginamit ko na ang sistema ng paghahanap ng ginto para mahanap ito. Pero mas malaki ang bahagi. Swerte lang talaga tayo. Well, sa tingin ko si Mr. Zheng ang swerte. Para kang pinakamapalad na tao sa buhay. Akala ko naghahanap kayo ng ginto, pero nandito lang kayo nanliligaw ng babae. Song Hui, anong ginagawa mo dito? Ginoong Zheng, sino ba yung lalaking yon? Parang hindi naman ninyo siya gusto. Wala lang. Bastos lang yan. Ang tatay ni Song Hui ang kapitan ng baryo at simula pa noong bata kami, lagi na niya akong inaapi. Marami na kaming away. Sigurado ako, may masamang balak yan. Song Hui, anong ginagawa mo rito? Ang minang ito, hindi pag-aari ng mga Zheng. Bakit ikaw, pwedeng maghugas ng ginto rito, pero ako hindi? Kapten ka ng seguridad sa lungsod. Anong ginagawa mo rito? Naghuhugas ng ginto? Gusto ko ang gawin ko, gawin ko. Wala kang pakialam. Sige, gawin mo ang gusto mo. Pero huwag kang magkakagulo o hindi kita pagbibigyan. Sige, magtrabaho na tayo. Tingnan muna natin ang lugar na ito. Sandali. Song Hui, anong ibig mong sabihin? Anong ibig sabihin? Kayong dalawa. Doon kayo maghanap ng ginto sa ibang lugar. Ako ang unang nakadiskubre nitong lugar. Kaya akin na ito ngayon. Sir, kami ang talagang nauna rito eh. Paano ka naging ganito kabarumbado? Barumbado, makinig ka. Sa lugar na ito, ako ang may hawak ng batas dito. Kung magpapatuloy kayo sa pagdadaldal, isang tawag lang mula sa akin,
at hindi na kayo makakahukay ng ginto dito kailanman. Ikaw! Song Hui! Naiintindihan ko na. Hindi ka talaga nandito para maghukay ng ginto. Nandito ka lang para manggulo. Hoy, tama ka dyan. Zheng Fei, hindi kita matiis. Nandito ako para guluhin ka. Anong gagawin mo tungkol dito? Suntukin mo ako. Sige, suntukin mo ako. Ang kahabag-habag na hiling. Sige, humiling ka pa. Zheng Fei, nangangahas kang manuntok sa akin. Sasabihin ko sa tatay ko at ipapasara niya ang minahan. Hindi ka na makakahukay ng ginto kailanman. Papatayin ko kayo sa gutom. Song Hui, ilang taon ka na ba? Tumakbo pa rin sa tatay mo? Hindi ka pa ba nahihiwalay sa gatas ng nanay mo? Zheng Fei, pag-isipan ninyo itong mabuti. Kapag ipinasara ng tatay ko ang mina, wala kayong kikitain kahit piso. Song Hui, ano ba talaga ang gusto mo? Ano ang gusto ko? Gusto ko ang kalahati ng kita ninyo sa paghuhugas ng ginto ay ibigay sa akin bilang proteksyon. Hahaha. Song Hui, iba ka talaga. Ang sarap ng trip mo. Nakakatawa. Bakit hindi ka umihi at tingnan mo ang sarili mo? Ha? Karapat dapat ka ba? Gago ka? Traitor kang daga ka. Umalis ka dyan. Sige. Zheng Fei, tinatanggihan mo ang mabuting pakiusap. Maghintay ka lang. Fei, yang si Song Hui ay siguradong magsusumbong sa kapitan niyang tatay at gagawa ng gulo sa atin. Ano ang gagawin natin ngayon? Harapin na lang natin pagdating doon. Sa pinakamasama, humanap tayo ng ibang lugar para maghugas ng ginto. Okay lang. Actually, may naisip ako. Ano ang iniisip mo? Ibig mong sabihin, upahan natin ang bundok na ito? Hindi. Ako ang mag-uupa sa bundok na ito. Kung ang minang ito ay mauupahan niya, kapag gusto kong maghugas ng ginto dito ulit, asa na lang ako sa awa niya. Nagsimula ang lahat ng ito dahil sa akin. Hindi ko pwedeng ipasa kay Miss Bai ang pasaning ito. May 100,000 pa rito. At meron akong 100,000 sa card na ito. 200,000 lahat iyon. Gusto kong magkaroon ng puhunan sa bundok na ito. Deal! Hoy, Xiaofei, nakauwi ka na? Pagod ka? Umupo ka at magpahinga. Kukuha ako ng hapunan mo. Hindi na kailangan, ma. Ako na ang kukuha. Ikaw ang umupo. Naku! Hoy, naku naman, neighbor Song, kumain ka na ba? Kung hindi pa, umupo ka at sumabay sa amin. Huwag kang magpanggap na mabait. Hindi ako narito para kumain ngayon. Anong karapatan mo para suntukin ang anak ko? Naghanap yan ng gulo. At saka, kasama ko sina Chen Feng at Huang Ping. Pwedeng mag-backup sa akin. Kalokohan! Magkakasabot kayong lahat. Nagtutulungan para bulihin ang anak ko. Ire-report ko kayong lahat. Tita, hindi ganoon si Xiaofei na basta-basta kumilos. Siguro ay may pagkakamali dito. Anong pagkakamali? Tingnan mo ang ginawa niya kay Song Wei ko. Binugbog niya ng husto hanggang sa nagmukha siyang iba. Kung wala kaming paliwanag ngayon, ipapakulong ko si Zheng Fei. Tita Song, anong klaseng paliwanag ang gusto mo? Binugbog mo ang anak ko ng ganito. Gusto ko ng bayad pinsala. Patingnan natin si Song Hui sa doktor. Babayaran ko kahit ano ang gastos. Anong patingin? Sira na ang mukha ng anak ko. At sinusubukan mong takasan ito? Sabihin ko sa iyo, kailangan mong ibigay sa anak ko kalahati ng iyong araw-araw na kita sa pagmimina ng ginto o kakasuhan kita. Tita, paano mo nasabi ang ganyan? Mga galos lang kay Song Hui at gusto mo ng kalahati ng kita ng anak ko? Ano ang pinagkaiba niyan sa pagnanakaw? Hinahanap mo ang gulo. Zheng Fei, makinig ka kung hindi ka sumang-ayon sa mga kondisyon ko. Isasara ko ang mina. At wala kang kikitain kahit piso. Ikaw, lumalampas ka na. Hindi mo kayang labanan ng gobyerno. Ang asawa ko ang kapitan ng barangay. Kayang-kaya kitang durugin. Hindi kami uurong. Makinig ka sa akin. Makakaipon pa rin ako ng pera. Maghahanap pa rin ako ng ginto. Tingnan natin kung ano ang magagawa mo. Sinasabi ko sa'yo, nakontrata ko na ang buong minahan ngayon. Ang buong bundok na ito ay sakop ko na. Kung maglakas loob kang pumunta roon para maghanap ng ginto, ipapaaresto kita sa pagnanakaw. Akala mo hindi ako tatawag ng pulis ngayon din? Ikaw ang nakontrata? Pakita mo ang kontrata. Anong kontrata? Ang tatay ko ang kapitan ng barangay. Nangako na siya sa akin na akin na ito. Akin na ito ngayon. Wala kang ang kontrata? Puro ka salita. Walang gawa. Ang kalokohan. Zheng Fei, ang lakas ng loob mong insultuhin ako ulit. Hindi lang kita iniinsulto. Sasapakin kita. Gago ka, Zheng Fei. Ang lakas ng loob mong sakta ng anak ko sa harap mismo ko.
Sinasabi ko sa'yo, mula ngayon, hindi ka na makakatapak sa minahang iyon kailanman. Pagmamayari na ito ng pamilyang Song. Ang kalokohan! Ang minahang ito ay nakontrata na sa akin. Kung sinabi kong pwede siyang pumunta, pwede siya. At sino ka? Bakit mo naman nasabi na sa'yo ang minahan? Ang mina na ito, nirentahan ko na ito. Kapag sinabi kong pwede siyang umalis, pwede siyang umalis. At sino ka? Bakit mo naman naisip na sa iyo ito? Ang mina na ito ay nirentahan namin ni Zheng Fei ng magkasama. Narito ang kontrata ng pagrenta. Co-owner na siya ngayon. Ikaw, munting babae, anong kalokohan ang sinasabi mo? Ang anak ko ang nangupahan sa minang ito, sa pamilya Song ito. Wala ka namang kontrata ng pagrenta. Ang usapang bibiglang ay hindi mabibilang. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang tatay ko ang kapitan ng baryo. Siya ang magdedesisyon kung sino ang makakarenta sa minang ito. Walang kwenta ang kontrata mo. Ang mina na ito ay may bahagi na pagmamayari ng pamilya ko, ang mga Bai. Sigurado ka bang gusto mong kalabanin ang pamilya Bai? Galing ka ba sa pamilya ng hari ng ginto? Ang hari ng ginto, si Bai Zhengbang, ang tatay ko. Ako ang susunod na henerasyon na tagapagmana ng pamilya Bai. Wala akong pakialam kung galing siya sa pamilya Bai o pamilya Itim, kahit na ang hari ng langit mismo ang dumating, amin pa rin itong mina ng pamilya Song. Nanay, tumigil ka na sa pagsasalita. Binibining bay, huwag po kayong magalit. Nakakararanas ang nanay ko ng menopause. Hindi siya ganun kaayos. Nagsasalita siya ng hindi nag-iisip. Huwag po ninyong damdamin. Isasama ko na siya ngayon sa bahay para magpatingin sa doktor. Sandali lang, mula ngayon, sino man mula sa pamilya Song ay ipinagbabawal na tumapak sa minahan o haharapin ninyo ang mga kahihinatnan. Zheng Fei, ikaw. Salamat. Nakuha nating pareho ang gusto natin. Ngayong tapos na ang paghahatid, dapat nang umuwi na ako. Tumawag ka lang kung may kailangan ka. Sana matagpuan mo na ang gintong minahan na iyon. Ay naku, Xiao Fei, ang ganda-ganda niyang babae. May boyfriend na ba siya? Ikaw? Hoy mama, teka muna dyan. Hindi siya ang tipo ko. Oh, napauna lang ang isip ko. Talk. Oh. Hindi ko inakala kahit sa aking mga pangarap na ang pamilya natin ay talagang magrerenta ng minahan. Ngayon ay magkakaroon ka na rin ng matatag na trabaho. Nakakapanatag na ng kalooban iyan. Ang saklaw ng detection ng system. Sana masakop nito ang buong bundok. Mukhang kailangan kong maghanap ng mas maraming ginto at i-upgrade ang system sa lalong madaling panahon. Zheng Fei, narinig ko, inuupahan mo ang buong minahan? Ano yon, Tio? Anong may paglilingkod ko? Gusto ko lang sanang itanong. Mula ngayon, pwede pa ba kaming pumunta rito para maghanap ng ginto? Ah, syempre naman. Ang dahilan kung bakit ko inupahan ang bundok na ito. Ay dahil lang si Song Hui ay patuloy na gumagawa ng gulo para sa akin. Pinilit niya ako, kaya kailangan kong upahan ito. Kaya makinig kayo, mga Tio. Pangako ko sa inyo, mula ngayon, magiging tulad lang ng dati. Pwede kayong pumunta para maghanap ng ginto kahit kailan. Pero kung si Song Hui ay muling gumawa ng gulo, baka kailangan kong isara ang bundok. At kung mangyari yon, mga Tio, huwag ninyo akong sisihin. Hoy, Fei, anak, mabuti kang bata, huwag kang mag-alala. Kung, mula ngayon, kahit sinong Song ang maglakas loob na gumawa ng gulo, kami na ang bahala sa kanila para sa'yo. Hoy, salamat, mga Tio. Kuya Fei, pinapayagan mo silang maghanap ng ginto? Hindi ba't binibigyan mo lang sila ng libreng sakay? Isipin mo, ang mga taga-nayon sa mga kalapit na baryo karamihan ay naghahanap buhay sa paghuhugas ng ginto. Kung kukunin ko ang kontrata ng bundok na ito at sasarahan ito, tapos ang mga taga-nayon hindi kaya magagalit sa akin, kung si Song Hui, yang lalaking yon, ay maglakas loob pang manggulo, wala na akong magagawa kundi isara ang bundok na ito. Isipin mo, ang mga taga-nayon na ito, kanino kaya sila magagalit? Fei, ang galing ng plano mo. Ako si Chen Feng. Hindi talaga ako nagkamali ng sinusundan. Sige na, wag mo kong purihin dito. Pagmadali ka at maghugas ka ng ginto. Nakikita kong si Huang Ping, yang lalaking yon, ay nakahugas na ng maraming piraso. Wang Ping, iputang mo yang ginto. Ako na ang bahala. Ang pirasong gintong ito, pagkatanggal ng dumi, ay mga 2 o 3 gramo. Dapat ay mabibili ng 800 o $900. Nakuha ko na. Wow, Fei, ang galing-galing mo talaga. Ang pirasong ito, pagkatapos alisin ang mga dumi,
Dapat ay mga 8 o 9 na gramo. Maaaring ibenta ng 5,000 dolyar. Faye, ikaw ay isang henyo sa paghuhugas ng ginto. Sa paghuhugas lang araw-araw, nakakakuha ka ng mahigit 10,000. Swertihan lang. Sige, maghugas ka na. Makinig ka sa akin. Doon, makakahanap ka ng maraming ginto. Wang Ping, manatili ka sa kapatid mo. Oo. Nakahanap ako ng ginto. Nakahanap din ako ng ginto. Kuya, nakakuha tayo ng mahigit 3,000 sa isang araw. Higit pa sa nakukuha ko sa 2 araw dati. Nananaginip ba ako? Mahigit 2,000 sa isang araw lang. Mula ngayon, ako at ang kapatid kong babae ay hindi na magugutom. Mula ngayon, mas lalo lang tayong yayaman. Kailan kaya ako magiging katulad ni Faye? Nakakakuha ng 10,000 sa isang araw? Ang 20,000 yuan ay maaaring palitan ng 20,000 puntos. Bagong function na na-unlock. Pagsusuri ng laman ng ginto. Baka kaya ng sistema na suriin ang gintong nakukuha ko para sa kadalisayan nito? Anong nangyayari? Masyado ka bang nasasabik? Wala yun. Uwi na tayo at magpahinga ng maayos ngayong araw. Bukas, tutungo tayo sa kailaliman ng mina at tingnan natin kung makakatsyam ba tayo ng malaki. Sige. Kahit anong sabihin mo, Faye. Nanay, Ano? Haha, Xiaofei, nakauwi ka na. Pagod ka ba? Kain na. Ginawa ko ang paborito mo, adobong baboy. nanay. Heto ang perang kinita ko sa pag-aalsa ng ginto ngayong araw. Sa'yo na yan. Hahaha, ang dami. Hihi! Ang anak mo ay magnet ng ginto. Tingnan mo, nakakahanap ako ng ginto saan man ako pumunta. Ha? Ano yun, nanay? Xiaofei, ngayong araw, biglang nagsimulang magsabi ang mga tao sa nayon na kung susundin ka nila, makakahanap sila ng ginto. Chismis lang yan, pero medyo nag-aalala pa rin ako. Nanay, itong usapang ito. Kanino nagsimula? Sino pa ba kundi si Tita Song? Sige ma, huwag kang mag-alala. May bibig sila. Hayaan mong magsalita. Magpapakumbaba lang tayo at kikita ng malaki. Wala silang ebidensya. Sinong maniniwala sa kanila? Sige, ilalagay ko muna ang pera para sa'yo, ipon para sa kasal mo. Hey. Mukhang si Song Hui ay hindi pa sumusuko sa mina. Kailangan kong humanap ng paraan para asikasuhin siya. Ginto, 5 gramo, kadalisayan ay 80%, halaga 3,000 dolyar. Ito pala ang bagong gold purity analysis feature ng system. Mula ngayon, kahit anong ginto ang makuha ko, hindi ko na kailangang pumunta sa gold shop para malaman ang halaga. Napakagaan naman yan. Tamang-tama ang pagdating ni Song Hui. Tingnan natin kung paano ko siya aasikasuhin ngayon. Sige, tipunin mo ang lahat ng mga taga-nayon na naghahanap ng ginto. Sige. Anong ginagawa mo rito? CSK, hindi ba halata? Dito kami para maghanap ng ginto, syempre. Alam ko yan. Dito kayo para maghanap ng ginto. Nauna kami rito ni Zheng Fei. Alam mo ba ang mga patakaran? Kung gusto mong maghanap ng ginto, umalis ka na. Sinong gumawa ng mga patakarang to? Bakit hindi ko to narinig? Song Hui, sinabi ko sa'yo, itong si Song ay hindi dapat pumasok sa minang ito. Nakalimutan mo na ba? Hoy, nandito na ako. Anong gagawin mo? Kaming dalawa, magsasama kami kay Zheng Fei ngayong araw. Saan man siya pumunta para maghanap ng ginto ngayong araw, doon din kami pupunta. Eksakto. Kapag sumunod lang kay Zheng Fei, makakahanap tayo ng ginto. Magsasama kami sa kanya. Buong araw ngayon. Para sa akin, ako na ngayon ang may-ari nitong mina. Inuutusan ko kayong umalis kaagad. O kung hindi, tatawagin ko ang pulisya ngayon din at ire-report kayo sa pagnanakaw. Sige, tawagin mo. Sa baryong ito, kalahati ng mga tao ay naghahanap ng ginto. Kung magnanakaw ako, magnanakaw din silang lahat. Kung maglakas loob kang tumawag ng pulis, kalahati ng barangay ay makukulong. Mga tito, nakita ninyong lahat. Itong si Song Hui ay sinasadya akong awayin. Ngayon, ayoko talagang makaapekto sa kabuhayan ng lahat. Pero ngayon, itong si Song Hui ay malubhang naapektuhan ang sarili kong kabuhayan. Kaya, wala akong magawa, kundi magdesisyon. Nagdesisyon na ako na simula ngayon, isasarado ko ang bundok. Hanggang humingi ng tawad sa akin si Song Hui. Zheng Fei, maglalakas loob kang isara ang bundok. Sinubukan kitang kausapin ng maayos. Ikaw naman, nagpapakasutil ka. Kung ganito ang sitwasyon, kailangan kong gumanti. Bukod pa riyan, sa ngayon, ako ang kontratista ng bundok na ito. May karapatan akong isara ito. Chen Feng, magpadala ka agad ng mga tao para harangan ang lahat ng pasukan at paalisin ang lahat sa bundok. Kuya Fei, naiintindihan ko. Mga kababayan, napipilitan lang si Kuya Fei na isara ang bundok.
Nagpapakatanga talaga itong si Song. Maliban kung humingi siya ng tawad kay Kuya Fei. Kung hindi, lahat kayo ay magdudusa. Song Hui, nakita namin ng eksakto kung ano ang nangyari. Nakita namin ng lahat malinaw na malinaw. Si Xiao Fei ang unang nakakita nitong lugar. Tapos ikaw, dumating ka para manggulo. Mag-sorry ka kay Xiao Fei. Ngayon din. Mga tanga kayo. Si Zheng Fei ang pumapasok sa kita nyo. Anong kinalaman ko doon? Dahil ayaw mong aminin na ikaw ang mali, wala akong choice kundi isara ang bundok. Hoy hoy hoy, sandali, Xiao Fei. Sisiguraduhin kong magsosorry sa'yo si Song Hui. Anong ginagawa mo? Huwag kang kikilos. Dahil ayaw mong mag-sorry, kami na ang kikilos. Hoy, anong ginagawa nyo? Mga duwag kayo, si Zheng Fei nagbobola lang yan. Wala siyang bayad para isara yan. Zheng Fei, sabihin mo sa kanila na pakawalan ako. Ang mga ginoong ito ay mga nakatatanda ko. Hindi ko sila mauutusan. Song Hui, mag-sorry ka kay Xiao Fei. Ngayon, huwag mong isipin, dahil nandyan ang tatay mo, pwede ka nang gumawa ng gusto mo kung hindi ka magsosorry ngayon. Mawawalan tayong lahat ng kita. Ang tatay mo, hindi na makakapagpatuloy bilang kapitan ng barangay. Pasensya na. Tama na yan, di ba? Kung ganoon ako na ang magpapakabait at bibitawan ko na ito. Pero kung maglakas loob kang bumalik sa minahan at manggulo ulit, hindi na ito magiging simpleng paghingi ng tawad. Zheng Fei, ang nangyari ngayon babayaran kita ng 100 beses balang araw. Palayasin mo sila sa bundok para sa akin. At para pasalamatan kayong lahat ng mga nakatatanda sa suporta ninyo, nagpasya ako na itigil na ang pagharang sa bundok. Mabuti. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Aalis na ako ng mag-isa. Zheng Fei, maasahan mo, kung si Song Wei at Li Chunshan ay maglakas loob pa silang umakyat ulit sa bundok, hindi mo na kailangang asikasuhin. Kami na ang bahala sa kanila. Salamat, Tito. Fei, ang galing ng galaw mo. Naayos natin si Song Wei nang walang kahirap-hirap. Si Song Hui, hindi ko naman siya inuwi ng banta. Sige, masalanan dito. Oo. Hoy, binibining bay. Anong meron? May negosyo akong ipinapanukala. Interesado ka ba? Anong klaseng negosyo? Naghahanap ng minahan ng ginto. Maupo ka. Anong ibig mong sabihin? Gusto mo akong maghanap ng minahan ng ginto? Ano yon? Tingnan mo ito. Ang minahan ng ginto sa Kyushan ay isang proyektong pinagsamang pag-unlad kasama ang gobyerno. Ang pangkat ng survey ay nasa bundok na halos isang buwan na ngayon. Pero sa ilang kadahilanan, hindi lang nila magawa matukoy ang eksaktong lokasyon. Kaya sinasabi mo gusto mo akong tulungan na hanapin ang minahan ng ginto? Ang aking kutob ay karaniwang tama. Kung ikaw ang pupunta, matutukoy mo ang lokasyon sa lalong madaling panahon. Kung tutulungan kitang hanapin ito, ano ang makukuha ko? Ginoong Zheng, napansin ko, mas negosyante ka pa kaysa sa akin. Ito ang kasunduan. Kung matutulungan mo ako mahanap ang eksaktong lokasyon, bibigyan kita ng $5 milyong. Ano sa palagay mo? Kasunduan? Pero may isa pa akong kondisyon. Ang kalat na ginto sa bundok ay nasa ilalim din ng aking kontrol. Walang problema. Tutulungan ko kayong maghanda at aalis tayo bukas. Ayos lang yon, di ba? Mabuti. Uuwi muna ako at kakausapin ang mga tao ko. At saka, kailangan mong tulungan akong maghanda ng mga kailangang kagamitan. Kung gayon, uuwi muna ako at aayusin ang ilang bagay sa pamilya. Fei, aalis ka ngayon ng nagmamadali. May nangyayari ba? Ang dahilan kung bakit kitang tinawag dito ngayon ay dahil may isang bagay na gusto kong pag-usapan sa iyo. Fei, kahit na kailangan kong umakyat sa bundok ng mga espada o tumawid sa dagat ng apoy, susunod ako sa'yo. Fei, kahit ano yan, basta sabihin mo lang at gagawin namin yon. Hoy, huwag mong isipin ng masyado. Ngayon, may hihilingin ako sa inyo na maganda talaga. Ngayong araw, pumunta sa akin si Bailing. Sinabi niya sa akin na tulungan ko siya maghanap ng minahan ng ginto sa bundok Q. Ang iniisip ko, gusto ko kayong samahan ako. Pwede tayong maghanap ng minahan at maghugas ng ginto. Fei, ang gandang pagkakataon. Isasama mo talaga kami? Pagkatapos nito, bibigyan ko kayong lahat ng 1 milyon bawat isa. Zheng Fei, anong sinabi mo? 1 milyon? Pero hayaan mong maging malinaw muna. Kailangan din kayong maghanda. Kapag mataas ang premyo, ibig sabihin din mataas ang panganib. Bibigyan ko kayo ng isang gabi para pag-isipan. Kung sasama kayo, magkita na lang tayo sa bahay ko bukas ng umaga. Fei, hindi na kailangang pag-isipan pa. Sasama ako. Sasama rin ako. Aalis na ako para mag-empake ng gamit ngayon din. Fei, mag-e-empake na rin ako ng mga damit. Magkita na lang tayo bukas. Naku, Xiao Fei, itong minahan ng ginto, kailangan mo ba talagang pumunta? Nanay,
Sa totoo lang, ang paghahanap ng minahan ng ginto ay parang paghuhugas ng ginto lang. Walang tunay na panganib. Ah, Laging nag-aalala ang isang ina kapag malayo ang biyahe ng kanyang anak. Malayo ang bundok Kyushan mula rito. Ako na ang mag-iimpake ng mga damit mo. Tapos, magluluto ako ng mga baon na madadala mo. salamat nanay. Kung matagumpay akong makakita ng minahan ng ginto para kay Bailing ngayon, mas magiging maayos ang buhay na maibibigay ko sa nanay ko. Chenfeng, kailangan mong palitan ang kalat na sasakyan na ito. Sumasakit ang likod ko sa kabubugbog. Faye. Sige, ikaw ang bahala. Balang araw, magkakaroon tayo ng tangke. Oy. Anong ginagawa mo rito? Kami ay nandito para maghanap ng minahan ng ginto sa mga bundok na ito. Sino ka? Bata, ang tapang mo. Alam mo ba na ang minang ito ay proyekto ng mga autoridad at ng pamilya Bay, ang hari ng ginto, at naglakas loob ka pang mag-prospect dito? Hinahanap mo talaga ang gulo. Gusto mo bang mamatay? Tumahimik ka. Magpakita ka ng respeto kay Faye. Inupahan kami ng binibini ng pamilya Bay para hanapin ang deposito ng ginto. Kalokohan. Ang pag-prospect ay trabaho ng prospecting team. Ano bang magagawa ng isang batang tulad niya na ganyan? Umalis ka na. Walang kwentang prospecting team? Ano? Mga walang silbi. Dahil nga hindi mahanap ng prospecting team ang ginto, kaya kami ang nandito. Ngayon, umalis ka sa daan. Kalokohan. Sinong nagsabing hindi namin mahahanap ang ginto? Ah, kayo pala ang galing sa prospecting team. Eh di sabihin mo, anong nahanap ninyo sa nakalipas na buwan? Sino ka ba? Bakit ko sasabihin sa'yo? Dahil si Zheng Fei ang bagong leader ng prospecting team. Dahil si Zheng Fei ang bagong pinuno ng pangkat ng mga prospektor. Kapitan Zheng, pasensya na nahuli ako. Yinxing, ipinahahayag ko na simula ngayon, si Zheng Fei ang bagong kapitan ng pangkat ng mga prospektor. Ikaw ang magiging katuwang niya, upang tulungan siyang hanapin ang minahan ng ginto. Miss Bai, katarantaduhan ito. Isa lang siyang batang wala pang alam. Paano niya malalaman kung paano maghanap ng ginto? Ito ay isang utos, dapat mong sundin. Yamang ayaw ni Kapitan Yin, hindi ko siya pipilitin. Ganito na lang, kunin mo ang iyong pangkat at kukunin ko ang akin. Tayo ay maglalaban upang makita kung sino ang unang makakahanap ng minahan ng ginto. Ano sa tingin mo? Sige, paligsahan tayo. Lahat tayo ay mga profesional. May mga profesional na kagamitan. Hindi ako naniniwala na mahahanap mo ang minahan ng ginto bago kami. Tara na, pupunta na tayo sa bundok ngayon. Ginoong Zheng, ito ang pagkain at mga gamot na inihanda ko para sa iyo. Mayroon ding satellite phone sa loob. Kung ikaw ay nasa panganib, kontakin mo ako anumang oras. Salamat, Miss Bai. Hintayin mo ang mabuting balita mula sa amin. May nakita na metal na mahalaga sa loob ng 10 metro mula sa host. Tinutukoy na ang lokasyon. Faye, posible kayang may tunay na minahan ng ginto dito? Hoy, Haha. Faye, may nakita tayong ginto. 7 gramo ng ginto, 80% kadalisayan, halaga $5,000. Hoy, kayo! Kunin niyo ang mga detector at mag-scan sa paligid. Dapat may mas marami pa sa malapit. sige. Aba, ginto. May nakita tayong ginto. May nakita rin akong ginto. Ang ganda ng simula natin ngayon. Makikita natin ang minahan ng ginto kagad. Ang inosente naman. Ang isang minahan ng ginto ay hindi ganoon kadaling hanapin. Kapitan Yin, hindi ka naman sumusunod sa amin itong buong oras, ano? Nagkataon lang na napadpad kami rito at nakita namin kayong ang hinahina ninyong magtrabaho. Nakakatawa talaga. Kaya, Captain Yinxing, ang ibig mong sabihin, walang kwenta ang pera para sa iyo. Hoy, kung ganoon, bakit hindi mo na lang ibigay sa amin ang mga walang kwentang bagay mo, para naman kami ay magkaroon ng karanasan. Zheng Fei, sa itsura ninyo, hindi kayo mukhang lehitimong survey team. Sino ba talaga kayo? Bakit kayo pumunta rito para nakawin ang kredito ko? Tama ka talaga, hindi kami survey team. Kami ay mga prospector ng ginto. Ano? Mga prospektor kayo? Ha ha ha, mga baguhan at dukha. Nangangara pa rin ng ginto? Sobra naman ang tiwala ninyo sa sarili ninyo. Sino ang tinatawag mong dukha? Teka, ano ba ang karapatan mo para humusga sa amin? Mahigit 1 buwan na kayo rito at wala pa rin kayong nahanap na ginto, di ba? Ang paghahanap ng minahan ng ginto ay isang gawaing nangangailangan ng maraming oras. Akala mo ba ay kasing dali lang iyon ng paghuhugas ng ginto? Pero alam mo, confident ako na sa loob ng 1 linggo, makakahanap ako ng minahan ng ginto. 1 linggo?
Nangangarap ka lang. Wala kang ideya kung gaano kagaling si G-Fei. Isa siyang henyo sa paghahanap ng ginto. Saan man siya pumunta, siguradong may ginto. Hahaha, henyong tagahanap ng ginto, nakakatawa yan. Ang paghahanap ng minahan ng ginto ay nangangailangan ng siyensya, hindi ng mahika. Kapitan Yin, hindi mo ba narinig ang kasabihan? Ang dulo ng siyensya ay mahika. Sige, gusto kong makita kung ang henyong tagahanap ng ginto na ito ay totoo o puro salita lamang. Ano ang gusto mong gawin? Nakikita mo ito? Ito ang pinaka-advanced na spectral detector. Kayang matukoy nito ang mga mahahalagang metal sa loob ng 5 metro. Gusto mo bang magkaroon ng kaunting kompetisyon? Sa loob ng 3 minuto, tingnan natin kung sino ang makakahanap ng mas maraming ginto. Hawa. C. Dahil ito ay isang kompetisyon, dapat may pusta, di ba? Sige. Ang matalo ay aalis na sa paghahanap ng ginto. Kasundo. May ginto tayo. Umalis ka sa harap ko. Nauna kaming nakahanap dito. Kaya amin ito. Batas yan ng mga Manero. Hindi ako minero. Hindi ko kailangang sundin ang batas nyo. Magsimula na kayong maghukay. Ikaw. Hoy, umurong ka. Hayaan mo silang maghukay. Fei, marami pang ginto dito. Hindi natin pwedeng hayaan na makuha nila to. Okay lang. Ang kaunting gintong ito ay pagkakaloob na natin sa kanila. Isipin nyo na lang na pamasahin nila pa uwi. Ang yabang mo. Kung sino ang uuwi ay hindi pa sigurado. May nakita ang maliit na deposito ng ginto sa loob ng 10 metro. May nakita ang maliit na deposito ng ginto sa loob ng 10 metro. Tinutukoy ang lokasyon. Natukoy na ang lokasyon. May ginto tayo. Zheng Fei, kung aaminin mong talo ka na, hindi pa huli ang lahat. Ngayong nakahanap na kayo ng ginto, dapat maghukay pa kayo ng husto para hindi kayo mauwi sa hindi makabili ng tiket pa uwi. Ayaw mo pa rin tanggapin. Halos tapos na ang oras. Kapag nahukay ko na lahat ng ginto, malalaman natin kung ano ang masasabi mo. Bigyan mo ako ng pala? Akala mo ba talaga na parang mangkukulam ka ng ginto, sa mata lang umaasa, at makakahanap ka ng ginto na nakabaon sa ilalim? Panaginip lang yan. Fei, bakit hindi ka muna magpahinga? At ako na ang maghuhukay. Hindi na kailangan. Zheng Fei, malapit nang matapos ang oras. Nasaan na ang nahukay mong ginto? Talagang hindi matatalo si Fei. 5 na lang ang natitirang segundo. 5, 4, May ginto tayo. piraso ng ginto yan. Eh ano, tapos na ang pustahan. Natalo ka. Ito, paano ito nangyari? Bihira na bihira ang mga piraso ng ginto. Paano mo basta-basta lang nakita ang isa? Sinabi ko na sa'yo, may golden touch si Fei. Naniniwala ka na ngayon? Grabe naman yan. Sobrang grabe. Pustahan ay pustahan. Ngayon, ikaw, mag-impake ka na ng gamit mo at umalis ka na rito. Zheng Fei, nagbibiro ka lang siguro. Usapang bibig lang yon. Ngayong nakita na natin ang piraso, hindi na malayo ang minahan ng ginto. Bakit ako susuko ngayon? Hala, sige na. Hindi ako makapaniwala sa kapal ng mukha mo. Di mo matanggap na talo ka. Kapag nahanap natin ang minang yon, $5 milyong ang premyo. Hindi ako tanga. Bakit ko itatapon ang 5 milyon dahil lang sa isang kalokohang pustahan? Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Wala kang pag-asang mahanap ang gintong minahan. Tingnan natin. Tara na. Bakit mo ako pinipigilan? Ang isang taong walang hiya ay dapat turuan ng leksyon. Huwag mong hayaang ang mga tulad niya ang sumira ng ating kalooban habang tayo'y naghahanap ng gintong minahan. Kapag natagpuan na natin ang ginto, papaupuin ko siya sa tuhod at magmamakaawa. Makikita nila yon. Fei, sa tingin mo ba ay matatagpuan muna nila ang gintong minahan? Piraso ng ginto, 2,160 gramo, 70% dalisay na ginto, nagkakahalaga ng 5 milyon, maipapalit sa 5 milyong puntos. Nag-upgrade ang sistema. Matagumpay ang pag-upgrade ng sistema. Wow! Ngayon, hindi na naghintay ang sistema na ipalit ko muna ang piraso ng ginto bago mag-upgrade. Gold Seeking System, pinakamataas na antas, saklaw ng pagtuklas, 100 milya sa lahat ng direksyon, target, ginto at pilak, lalim ng pagtuklas, 1,000 metro. Wow! Ngayon, ang sistema hindi na hinintay na ibenta ko ang gintong tipak. Diretsyong nag-upgrade na lang. May natuklasang malaking ugat ng ginto 1 kilometro mula sa host. Nakumpirma ang lokasyon. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Walang paraan na mahanap nila ang minahan ng ginto. Tara, hanapin natin ang minahan ng ginto. Natuklasan ang malaking ugat ng ginto.
Ang ugat ay 800 metro ang lalim. Kaya pala ang sistema ay hindi ito nakita noon. Kaya itong ugat na ito ay napakalalim ng pagkabaon. Faye, bakit tayo bumalik sa kampo? Nahanap ko na. Nahanap ang ano? Faye, ang minahan ng ginto ba ang pinag-uusapan mo? Walang silbi. Masyadong malalim ang pagkabaon ng ugat na ito. Ang mga regular na detector natin ay ganap na walang silbi. Zhengfei, bumalik ka na? Binibining bay? Nakahanap kami ng minahan ng ginto. Talaga? Saan? Sabihin mo sa akin. Magpapadala ako ng mga tao kaagad para magsimulang magmina. Dito mismo. Dito? Tama? Pero, nakaistasyon dito si Kapitan Yin araw-araw. Kung may minahan ng ginto dito, matatagpuan na sana niya iyon. Baka nagkakamali ka? Maaaring dahil masyadong malalim ang pagkabaon ng ugat na ito. Kung hindi ka naniniwala sa akin, magpatingin ka. Imposible. Walang paraan na may minahan ng ginto sa ilalim. Binibining bay. Nagsasabi lang ng kalungkuhan si dito? Zhengfei. Imposibleng may ginto. Yinfei, nasuri mo na ba ang lugar na ito? Siyempre naman, walang anuman dito. Sigurado ka ba? Siyempre naman, sigurado ako. Mandurugas ka, maliit na tao. Wala kang kwentang tao. Mandurugas! Anong nangyayari? Tumaya siya kay Faye. Kung sino ang makakakuha ng pinakamaraming ginto sa loob ng 3 minuto, ang matatalo kailangang umalis. Natalo siya, at ngayon ay ayaw niyang tumupad sa usapan. Totoo ba yan? Oo, pero hindi talaga nanalo si Zhengfei. Sandali, Captain Yin. Anong pinagsasabi mo? Huwag mong sabihin na sinasabi mo na ikaw ang tunay na nanalo. Eksakto. Ang lugar na ito ay tiniktikan ko ng maaga. Nag-iwan pa ako ng marka. Pero kayo ang nauna rito. Ngayon ko lang nakita, ang taong walang hiya. Piraso ng ginto yun. Kung ikaw ang tumiktik, bakit mo iiwan? Piraso ng ginto? Nakahanap kayo ng piraso ng ginto? Oo, tama. Kalokohan. Hindi yan naunang nahanap mo. Kami ang naunang nakahanap. Ikaw ang puno ng kalokohan. Anong ebidensya meron ka na ikaw ang nakahanap? Nauna kami rito kaysa sa inyo. 1 buwan na ang nakalipas. Ang bundok na ito, halos lahat ay nasukat na namin. Anumang lugar na may ginto, lahat ay minarkahan ko na. Hindi pa lang ako nakakapag-ukit. Binibining bay, sanay kayo ang magbigay ng pinakamakatarungang pasya. Ako, ang pinaka-pinagkakatiwalaang tauhan ng inyong ama. Kung ngayon, hindi kayo magbibigay ng wastong kasagutan, huwag ninyo akong sisihin kung kailangan kong kausapin si Boss Bay. Pwede ko bang makita ang gintong tipak? Gintong tipak nga talaga, at napakaganda ng kalidad. Napakahalaga nito. Zhengfei, ito, talaga bang kayo ang nakahanap nito? Kung sasabihin kong oo, binibining bay, maniniwala ba kayo sa akin? Siyempre, hindi ako kumukuha ng taong hindi ko pinagkakatiwalaan, at hindi ako nag-aalinlangan sa mga taong kinukuha ko. Nandito kayo, dahil ako ang nagdala sa inyo. Kaya't siyempre, tiwala ako sa inyo. Binibining bay, ang bagay na ito, talagang sasabihin ko kay Boss Bay. Hayaan nating si Boss Bay ang magpasya para sa atin. Hoy! Kapitan Yin, huwag kang magmadaling magsumbong. May paraan ako upang patunayan na ang gintong tipak na ito ay ako ang nakahanap. Sige, sabihin mo sa akin. Paano mo mapapatunayan? Simple lang. Hindi mo ba sinabi na kahit saan sa bundok na ito na may ginto ay namarkahan mo na? Kaya kung mapapatunayan ko na ang gold vein na ito ay nasa ilalim mismo ng ating mga paa ngayon, mawawalan ng saysay ang claim mo. Di ba? Tama. Kung may isang lugar na wala sa mapa mo, nagsisinungaling ka. Handa ka bang tumaya? Ako, Kapitan Yin, nag-aatubili ka. Natatakot ka bang makipagkumpetensya? O wala namang kailangang kompetensyahan? Nagsisinungaling ka na ba mula pa noon? bakit hindi ako maglalakas loob? Sige, gawin na natin. Kunin ang spectrometer. I-scan mo. Itapat ang detector sa lupa. Malalim ang pagkakabaon ng vein. Huwag mong palampasin. Nakita mo? Nahanap natin ang gold vein. Ito. Paano ito nangyari? Bigyan mo ako ng pala. Hindi ito maaaring gold vein. Mga nakakalat lang na gold ore ito. Kapitan Yin, bakit mo pa dinadaya ang sarili mo? Ano ang kinalabasan? Alam mo na ang sagot. Wala. Paano naman naging wala? Kanina, ang detektor ay tuloy-tuloy na umiingay sa buong panahon. Ibig sabihin, ang deposito ng ginto ay nasa ilalim mismo ng ating mga paa. Ito. Imposible ito. 1 buwan ko itong hinanap ang gintong ito. At nasa ilalim pala ng aking mga paa ang buong panahon. Kapitan Yin, malinaw na ang katotohanan. Ngayon, ano ang dahilan mo? Wala kang ginamit na kagamitan.
Paano mo natuklasan ang deposito ng gintong ito na nakabaon sa 800 metro ang lalim? Sinabi ko na sa iyo. Eto ako, isang henyo sa paghahanap ng ginto. Ayaw mo lang maniwala sa akin. Niloloko mo ba ako? Sa wakas, naintindihan mo na. Ikaw? Bailing, wala kang karapatang pigilan ako. Nagtatrabaho ako para kay Ginoong Bay. Dalhin ninyo siya. Hindi ka ba natatakot na magsusumbong siya sa tatay mo? Tigil. Matagal ko na siyang gustong pagtrabahuhan. Noon lang, iginagalang ko ang tatay ko. Ngayon, binigyan mo na ako ng matibay na dahilan. Heto, ito ang 5 milyon na ipinangako ko sa iyo. Miss Bai, ito. Ang halagang ito ay para sa paghahanap ng minahan. Ang gintong tipak ay hiwalay na bayad. Heto na, ito ay 1 milyon. Gantimpala para sa'yo. Salamat, Miss Bai. Medyo nakakalungkot lang. Ngayong pagkakataon, ang ugat ng mina ay natagpuan agad. Wala man lang kaming oras para maghugas ng ginto ng maayos doon. May 3 araw pa bago opisyal na buksan ang mina. Sa 3 araw na ito, ang buong mina ay sa inyo. Basta, huwag niyong galawin ang pangunahing ugat. Maaari kayong maghugas ng ginto ng gusto niyo. Talaga? Kung ganoon ang sabi ni Miss Bai, totoo yan. Gagamitin namin ang susunod na 3 araw para siguraduhin kikita kami ng malaki. Ayos. Tara na. Tara na. Tara na. Tara na. Faye, sulit ang biyahe natin. Ang 3 araw na ito ay mas mabuti pa kaysa 3 buwan sa isang inabandonang mina. Sa gintong ito, maaari ko na sa wakas ay ayusin ang ating lumang bahay. Pagkatapos, magpapagawa ako ng kwartong prinsesa para sa kapatid kong babae. Sige, umalis na tayo. Kailangan nating humanap ng pagbibilhan ng gintong ito. Tapos maligo at magpahinga ng maayos. Pagkatapos ng 3 araw sa bundok, parang nagsisimula na akong mabulok. Tara na. Dito. Ako na ang bahala diyan. Heto. Halika. Sumakay ka na sa kotse. Heto, ito ang bayad mo sa pagsama sa akin para hanapin ang minahan ng ginto. 1 milyon bawat isa. Faye, wala naman talaga kaming ginawa. Ikaw ang nakakita ng gintong mina. Hindi namin pwedeng tanggapin ang perang ito. Faye, baka hindi ako gaanong nakapag-aral, perang alam ko kung paano dapat magbigay ng kredito. Alam ko yan. Mahigit 100,000 ang kinita natin sa biyaheng ito. Sobra-sobra na ang kasiyahan ko. Hindi ko ito matatanggap. Ngayon ito, ang pangako ko sa inyo kanina. Kung hindi ninyo ito kukunin, mahihirapan akong pamunuan ng grupo sa hinaharap. Tigilan na ang pagtatalo. Kunin na ninyo. Sige, salamat, Faye. Anak, narinig mo ba ang sinasabi nila? Parang narinig ko silang nag-uusap tungkol sa pera. Sa pakinggan, parang ang biyaheng ito ay nagdala sa kanila ng malaking pera. Faye, yung mag-ina mula sa pamilyang Song ay nakikinig. Dapat ba nating sila'y turuan ng leksyon? Tapat naman ang ginagawa natin. Anong kinakatakutan natin sa kanila? Yan ang tinatawag nilang ang katapatan ay nagpapalayas ng kasamaan. Tara na. Sige, Faye, uuwi na kami ngayon. Magpahinga ka. Halika, tignan natin. Xiaofei, sandali lang. Tita Song, nagmamadali. Anong problema? Hinahabol ng aso? Tingnan mo naman tong bata. Nakakatawa. Wala namang aso dito sa paligid. Zhengfei, hinahamon mo akong tawaging aso. Ikaw ang nagsabi niyan. Hindi ko yan sinabi. Ikaw, Xiaofei, narinig ng tita, ang tagal ng biyahe mo ngayon, malaki ba ang kinita mo? Sakto lang. Mga ilang 10,000. Siguro. Ano? 10,000 sa loob lang ng 3 araw? naku, huwag kang maniwala sa kalokohan niya. Anong 10,000? Sa loob lang ng 3 araw, kung makakakuha siya ng 30,000, luluhod ako't magmamano sa kanya bilang paghingi ng tawad. Singa, panahon na para tuparin ang pangako mo. Lumuhod! Ito. Ginto talaga ang pinagkakitaan mo. Kung hindi sa paghuhukay ng ginto, saan pa kaya? Galing ito? Mula sa langit? Xiaofei, alam mo yung kasabihan, mas mabuti ang malapit na kapitbahay kaysa malayong kamag-anak. Tingnan mo, ngayong may magandang pagkakataon ka na kumita. Huwag mong kalimutan ang pamilya namin, pati na si Song Hui. Kailan ka ulit aalis? Kailangan mong isama siya. Ha? Tita Song, mukha ba akong tanga sa'yo? Ano ang ibig mong sabihin?
Pinag-iinitan ako ni Song Hui ng paulit-ulit. Kailangan ko bang talagang isa-isahin ang bawat detalye para sa inyo? Ha? Ako yung tipo ng tao na laging nagbabalik ng pabor at laging nag-aayos ng mga utang na loob. Hindi ako tanga. Jeng Fei, matanda ka na. Paano ka naging ganoon kaselan? Ikaw at si Song Hui, kaunti lang ang away ninyo. Ganoon ba talaga kalaki ang galit mo sa kanya? Tia Song, madali lang sa'yo magsalita. Kung hindi ako nagmadaling kunin ang kontrata para sa minahan, ako ang nakaluhod sa harap ninyo ngayon. Magpapatalo ka ba? Ang kapal ng mukha mo, Jeng Fei. Iniisip ko nga, kung isasama mo ako sa bundok para kumita, mabubura na ang lahat ng sama ng loob natin. Pero ngayon nakikita ko, wala kang utang na loob. Titingnan natin yan. Tisk. Ayoko maniwala. Kung mawala man ang maglalako ng karne, hindi tayo magugutom. Kahit wala ka, ang anak ko ay yayaman pa rin. Ay naku. Yung biyahe ko doon, nakakuha ako ng buong 4 na milyon. Kailangan kong pag-isipan itong mabuti kung paano gagamitin ang perang ito. Hoy, ay! Faye! Ang aga mo namang umuwi. Nanay, anong ginagawa mo? Ang dumi-dumi mo. Nagpapagawa ng bahay ang tito mo. Tumulong ako. Ah. Matagumpay ba ang biyahe mo para hanapin ang minahan ng ginto? Matagumpay ba ang biyahe mo para hanapin ang minahan ng ginto? Sobrang matagumpay. Nanay, hulaan mo kung magkano ang kinita ko. Sa sobrang saya ng mukha mo, siguro malaki ang kinita mo. 40,000 sa loob ng 3 araw? Ganoon karami. Nanay, mali ka ng todo. Ako? Sa loob ng 3 araw, 4 na milyon ang kinita ko. Ano? 4 na milyon? Mabuti, mabuti. Sa 4 na milyong ito, hindi na ako mag-aalala sa paghahanap ng mapapangasawa mo. Naku, ma, bakit ba laging iniisip na mag-aasawa ako? Ganun ka ba kagustong maging biyenan? Anak ka, gusto lang ng nanay mo ng apo. Pero ako kasi, hindi pa talaga ako handang maging tatay. Hey, Ma, may gusto akong pag-usapan sa'yo. Gusto kong mag-upa ng isa pang mina. pero tayo. May mina na tayo, di ba? Naku ma, alam mo namang, yung mina natin ay ubos na. Matagal nang naubos. Tsaka, ayaw mo namang magiging apo mo ay ipanganak tapos magiging katulad ko. Naghahanap ng ginto, di ba? Tama ka naman. Pero tingnan mo ang paligid. Saan ka makakahanap ng mina? Ah, Ma, wag mong isipin yun. Basta, pumayag ka lang. Faye, anak, tumatanda na ang nanay mo. Ikaw na ang magiging ulo ng pamilya. Kung may gusto kang gawin, gawin mo lang. Kahit mabigo ka man, nandito ako para sa'yo. Huwag kang mag-alala ma. Ngayong pagkakataon, magtatagumpay ako. Talagang hindi ako magkakamali. Lalaki ako na may sistema sa paghahanap ng ginto ah. Ang paghahanap ng mina ng ginto ay madali lang. Ginto, $10 bawat gramo, 80% ginto. Halagang $6,000. May $6,000 pa sa bangko. Fei, ang butil ng gintong ito. Tiyak na lampas 10 gramo, di ba? Ang swerte talaga ni Xiao Fei. Lagi siyang nakakahanap ng malalaking huli. Nakakaiinggit talaga. Jeng Fei. Ikaw, lumabas ka riyan. Song Hui, hindi ba't sinabi ko sa'yo? Ang bundok na ito, bawal ka nang tumapak dito muli. Umalis ka, ngayon din. Jeng Fei, tumingin ka sa salamin at tingnan mo ang sarili mo. Ano sa palagay mo ang pagkatao mo? Anong karapatan mayroon ka? Para pigilan akong pumunta sa minahan? Song Hui, nakalimutan mo na naman ba ang leksyon noong nakaraan? Ang bundok na ito ay kinontrata na ni Fei. Ngayon, si Fei ang tunay na may-ari ng bundok na ito. Ngayon, si Fei ang masusunod. Zing Fei, siya nga ang nakakuha ng kontrata sa minang ito, totoo yan. Pero hindi ibig sabihin, ang lupang ito ay sa kanya na kay Zing Fei. Hindi ito pribadong pag-aari niya. Anong ginagawa ninyo rito ngayon? Anong pakay ninyo? Narito kami ngayon, bilang mga tauhan ni Ginoong Yin. Narito kami para sabihin sa iyo ngayon, na mula ngayon, hindi ka na pinapayagan, na maghugas ng ginto rito. Manager Yin? Tama, ako yan. Jeng Fei. Nagkita tayo muli. Ah, ikaw pala. Anong ginagawa mo rito? Ayon sa kontrata, ang pamilya Bai ang pinakamalaking shareholder ng minang ito. At ako ang general manager na personal na hinirang ni Ginoong Bai. Alam ba ito ni Bai Ling? Si Miss Bai ay ipinadala sa ibang bansa para asikasuhin ang ilang negosyo. Sa malapit na hinaharap, malamang hindi siya babalik. Bilang pangalawang pinakamalaking shareholder ng minang ito, may veto power ako. Ngayon, umalis ka na rito. Ngayon din, umalis ka sa aking lupain.
Ikaw, nangangahas kang labanan ng pamilya Bai, Zheng Fei, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Saka ko kayo pauupahan na maghugas ng ginto rito. Kung hindi, lahat kayo aalis dito. Kalokohan. Ginagamit mo ang iyong posisyon para sa personal na paghihiganti. Sige, subukan mo. Lalabanan kita. Ipagtatanggol namin si Faye hanggang sa kamatayan. Hoy, mga kasama. Kung papaluhurin ninyo si Zheng Fei sa harap ni Manager Yin ngayon at magmano bilang paghingi ng tawad, ginagarantiya ko na ang minahang ito ay ibubukas para sa inyo para malayang maghugas ng ginto mula ngayon. Hoy, ano pang hinihintay ninyo? Hulihin siya. Kahit mahirap ako, nakakakita pa rin naman ako ng maayos. Kayong mga ito ang malinaw na nanggugulo sa kanya. At gusto ninyong humingi siya ng tawad sa inyo. Wala kayong hiya. Kung gusto ninyong paalisan kami, edi harapin natin. Ang mga kamao ko ay hindi gawa sa masa. Manager Yin, armado sila. Ano kaya kung umuwi muna tayo ngayon, tapos babalik tayo mamayang gabi para isara ang bundok? Mga gulo kayo. Hintayin nyo lang. Tara na. Salamat sa pagsalita para sa akin kanina, Tito. Kung nagtitiwala ka sa akin, sa susunod na mga araw, sabihan mo ang lahat na huwag muna pumunta sa bundok. Kapag ligtas ng umakyat ulit, sasabihan kita. Sige, Xiao Fei, makikinig kami sa'yo. Hindi naman masyadong malaking bagay ang hindi magmina ng ginto. Kung kailangan, maghahanap ako ng trabaho. Faye, makikipag-ugnayan kaya tayo kay Miss Bai? Hindi na kailangan. Dahil walang awa ang pamilya Bai, huwag nilang sisihin ako kung gagawa ako ng kalokohan. Pagkatapos nating mahanap ang minahan ng ginto ngayon, ako na ang hahawak sa kontrata at ako ang magdedesisyon sa lahat. Tara na. Faye, anong tinitingnan mo? Shh, tahimik. Malaking deposito ng ginto ang nadetect sa malapit. Inilolocate. Nakumpirma ang lokasyon. Nahanap na. Faye, may nakita ka ba? Xiao Feng, tanong ko lang sa'yo. Kunwari, kung sakaling makontrata ako ng mina ng ginto, gusto mo bang makipagtulungan sa akin? Ano? Faye, gusto mong magkontrata ng mina ng ginto? Ano? Bakit hindi? Siyempre naman, pwede. Faye, sinasabi mo ba na may mina ng ginto sa palibot nito? Tisk. Faye, totoo bang may mina ng ginto sa bundok na ito? Hindi eksaktong 10%, pero kahit papaano'y 8. Ang bundok na ito ay napakalapit sa inabandonang mina. Hindi ko pa narinig na may mina ng ginto dito. Kung meron man, matagal na sana itong natuklasan. Hindi ko pa narinig na bundok ng ginto ito. Oy, baka nakaligtaan nila ang bundok na ito. Kung hindi nila ito nakaligtaan, paano tayo makakakuha ng mga tira? Ang sistema ng paghahanap ng ginto ay hindi maaaring magkamali. Marahil dahil sa teknolohiya noon o sa iba pang dahilan, nakaligtaan ang minang ito ng ginto. Kapalaran na yumaman ako. Hoy, Chen Feng, anong ginagawa mo? Huwag mong hubarin ang pantalon mo. Bawal umihi dito. Faye, sama ako. Hindi. Ikaw. Itinago mo ba ang tseke sa pantalon mo? Faye, 1,000,000 piso ito. Kailangan kong dalhin ito palagi. Para itago ang perang ito, bumili pa nga ako ng brief na may bulsa. Pero paano kung kapag nilabhan mo, nakalimutan mong ilabas ito? Relax ka lang. Di wag mo lang labhan. Heto. Hoy, sandali! Alam mo, sa ngayon, ikaw muna ang mag-ingat ng pera. Sa ngayon, malabo pa lang ang plano ko. Kapag kailangan ko ang pera mamaya, hihingin ko sa'yo. Sige, walang problema. Hoy, Xiaofeng! Mayroon akong napaka-importanting misyon para sa iyo. Pagbalik natin, ipakalat mo ang balita para sa akin. Sabihin mo sa kanila na gusto kong upahan ang South Mountain na ito. Pero huwag mong banggitin ang tungkol sa gintong minahan. Faye, hindi ba't nasa North Mountain ang gintong minahan? Tesk, wala kang alam. Panlilin lang ito. Si Song Hui at Yin Xing. Kapag nalaman nila na sinusubukan nating upahan ang bundok na ito, may pera at kapangyarihan sila. Hindi tayo makakapantay sa kanila. Pero kung sasabihin natin na alam nila tayong umuupa ng South Mountain, kapag sila na ang umupa ng South Mountain, habang abala sila, kukunin natin ang North Mountain. Faye, ang galing ng plano mo. Hintayin mo, ipapakalat ko ang balita pagbalik natin. Itago mo ang tseke sa pantalon mo. Magandang ideya nga iyan. Hoy, Faye,
Bakit hindi ka pumunta sa pagmimina ng ginto ngayon? Isinara ang mina. Ano? Anong nangyari? Hindi ba't inarkila mo ang mina? Ang pamilya Bay. Nang inarkila ko ang mina, ang pamilya Bay ang pinakamalaking shareholder. Ngayon, si Ginoong Bay ay direktang nagtalaga ng general manager. Sabi niya, ang mga tao, mula sa mga nakapaligid na nayon, walang pinapayagang umakyat sa bundok. Ipinagbabawal ang pagmimina ng ginto. Ay, nagsisimula pa lang maging maayos ang lahat para sa atin. Bakit ngayon pa nangyari ito? Hoy, oo nga pala, Faye. Subukan mong kausapin si Binibining Bay. Huwag kang maging tanga. Naisahan tayo ng mga kapitalista. Ang pamilya Bay, malinaw na iniwan na tayo sa ere. Kung pupunta ako sa kanya, papasok lang ako sa kanilang bitag. Oy, Ginoong Jeng, nagsasalita ka sa likuran ko. Hindi ba't bastos iyon? ay, narito si Binibining Bay. Kayo na lang ang mag-usap. Ginoong Jeng, maniwala ka man o hindi, kailangan kong sabihin, ang pagpapadala kay Yinxing dito bilang general manager, wala akong kaalam-alam tungkol doon. Katarantaduhan. Magpanggap ka pa. Paano kita mapapaniwala? Simple. Tulungan mo ako sa isang bagay. Sinabi mo, Kung seryoso ka, kung talagang gusto mong bumawi sa akin, ibawi mo sa akin ang isang bundok. ibabawi sa iyo ang isang bundok? Anong ibig mong sabihin? Gusto kong ilis ang South Mountain sa tabi mismo ng inabandunang mina. Gusto kong subukan ang swerte ko doon. Tingnan kung makakatsamba ako ng ginto. Sige, gagawin ko yan para sa iyo. Ha? Gawin ng ano? Zheng Fei, kalimutan mo na ang pag-lease sa South Mountain na yan. Anong ginagawa mo rito? Bahay ko ito. Lumabas ka o ipapaaresto kita dahil sa pagpasok ng walang pahintulot. Zheng Fei, pumunta ako rito ngayon para sabihin sa iyo ang isang bagay. Makinig kang mabuti. Kung hindi, pagsisisihan mo ito habang buhay. Sabihin mo na. Ayokong tumayo rito at makipagtalo sa iyo. Zhengfei, ang South Mountain na yan sa tabi ng mina, ay nakontrata na ng aming si Mr. Yin. Ikaw, magpangarap ka. Ano? Yin, kailan mo nakuha ang kontrata para sa bundok na yon? Ngayon lang. Oy, Yung balita tungkol sa pag-upa sa Nanshan, hindi ko sinabi kanino man. Paano mo nalaman? hoy! Salamat sa mabuting kaibigan mo, si Chen Feng. Nabigay niya pagkatapos ng ilang inuman. Hi! Chen Feng, Zheng Fei, hindi mo basta-basta gustong umupa ng isang tigang na bundok. Noong nasa Kyushan pa tayo, nakita ko ang mga kalokohan mo. Kaya, sigurado ako may sikreto ang Nanshan. Kung hindi ako nagkakamali, may mina ng ginto sa Nanshan. Ha. Mina ng ginto? Yinxing, ang bagay na ito. Hindi mo nakuha ang pahintulot ng tatay ko, di ba? Ako ang umupa. Bakit ko kailangan ng pahintulot ng tatay mo? Zheng Fei, salamat sa iyo. Sa pagtulong mong mahanap ang mina ng ginto. Hi! wala kang hiya! Zheng Fei, sisiin mo ang sarili mong madaldal sa pagkalat ng sikreto. Kapag hinukay ko na ang unang balde ng ginto, sisiguraduhin kong nandyan ka para makita. Ha. Ibigay mo. Zhengfei, ang yabang-yabang mo, di ba? Ngayong wala na ang mina ng ginto mo, at nawala na rin ang karapatan mo sa pagmimina, tingnan natin kung paano mo ipagpapatuloy ang ugali mo. Ha. Humpeha. Ginoong Jeng, pasensya na. Sa bagay na ito, kasalanan ng pamilya Bai. Gagawin ko ang lahat para makabawi sa'yo. Tapos na yan. Ayoko nang magsisihan pa. Ganito na lang. Binibining Bay. Tulungan mo ako sa isang huling bagay. Si, Sa tabi ng South Mountain, may isa pang maliit at karaniwang burol. Ngayon, gusto kong subukan ang swerte ko doon. Tingnan kung may mahahanap akong ginto. Tulungan mo akong makuha ang upa doon. sige, gagawin ko yan. Ito ang 4 na milyong dolyar para upahan ang bundok na iyon. Sapat-sapat na siguro iyon. Sa loob ng 2 araw, tutulungan kitang makuha ang kontrata sa pag-upa. Yinxing o Yinxing. Akala mo ginto ang inuupahan mo, pero bundok na walang silbi lang pala. Gusto ko talagang malaman, kung kailan mo malalaman na naloko ka, anong itsura ng mukha mo?
Faye, maganda ba ang ginawa ko ngayon? Napakaganda ng ginawa mo ngayon. Ngayon, si Yinxing at Song Hui, akala nila narito tayo para bilhin ang South Mountain, kaya walang abala sa atin sa paghuhukay sa North Mountain. Munting Faye, kung alam ko lang sana, mas maaga kong isinama ang kapatid kong babae para sana natulungan kita. Nabugbugin ng husto yang si Yin. Tama na. Ano ba yan? Nag-aaway pa kayong mga bata. Tara na. Hinto diyan! Zheng Fei. Ang ginagawa ko rito ay wala kang pakialam. Asikasuhin mo na lang ang sarili mo. Paano naging wala akong pakialam? Ang South Mountain na ito ay nasa ilalim na ng kontrata ko. Kung wala kang pahintulot ko, hindi ka makakatapak dito. Huwag mong sabihin sa amin na balak ninyong magtago sa South Mountain para maghanap ng ginto. Hoy, makinig ka, kung wala ang pahintulot ng bossin namin, kapag naglakas loob kayong maghanap ng ginto sa South Mountain, magnanakaw kayo. Tatawag ako ng pulis, at lahat kayo mapupunta sa kulungan. Mga walang hiyang salbahe. Pupunta kami sa bundok North, hindi sa bundok South. Hahaha. Hala, ano ba? Ang bundok North na yan ay mababa at maliit. Kaysa pumunta roon para maghahanap ng ginto, bakit hindi na lang kayo lumuhod at magmakaawa sa akin, makaawa sa aking awa, para payagan kayong magpatuloy sa paghahanap sa mga inabandonang mina? Ano sa tingin nyo? Hahaha. Eksakto. Kung gusto ninyong maghahanap ng ginto sa bundok South, hindi naman imposible. Kailangan ninyong ihandog ang kalahati ng inyong araw-araw na kita sa paghahanap ng ginto bilang bayad sa pagpasok. Ano sa tingin nyo? Ano, kalahati? Bakit hindi nyo na lang kami nakawin? Kung hindi kayo makakahanap ng kahit isang butil ng ginto ngayong araw, o kaya, kayong masunurin ay sundin ang utos ni Boss Yin. Wala sa dalawang pipiliin namin. Chen Feng, Huang Ping, tara na, pupunta tayo sa bundok North. Tumigil kayo dyan. Sandali, ano ba ang gusto ninyong gawin ngayon? Ano? Nakakaya ninyong sumalungat kay Boss Yin? Sisiguraduhin kong hindi kayo makakahanap ng kahit isang butil ng ginto ngayong araw. Makinig kayo sa akin. Inarkila din namin ang bundok North. Kayo, hindi makakapunta kahit saan. Kaya ikaw rin, kinontrata mo ang bundok North? Ipakita mo sa akin ang kontrata? Patingin nga. Sinabi ko nga, oo. Oo, kinontrata namin yon. Anong kalokohan yan? Kung ganun ang logic mo, pwedeng sabihin ko rin na ang bundok North na to ay bahay ko. Pwede akong pumunta doon kahit kailan. Fifi, ikaw na nagsabi, sa'yo na agad. Kung magaling ka, ipakita mo ang kontrata. Ipakita mo. Tapos na ang usapan. Simula ngayon, sa'yo na ang bundok North. Salamat. Gusto mo ng kontrata, di ba? GV. Heto na. Anong ipinagmamalaki mo? Ang bundok North na yan ay isang walang kwentang burol lang. Wala kang makikitang daga doon. Hindi ako naniniwala na may makukuha kang ginto doon. Si Brother Faye natin ay henyo sa paghahanap ng ginto. Kahit wala talagang ginto sa lugar na yon, kayang-kaya niyang magpakita. Pag binigyan mo ng isang dipa, kukuha ka ng isang dangkal. Huwag mong isipin na dahil lang nakakita ka ng ginto sa Kyushan, Ay may hawak ka ng gintong kamay. maghihintay ako hanggang sa gumapang ka pabalik sa akin. Tara na. Ikaw, binili mo ba ang buong bundok na ito? Isipin mo na lang ang paraan ko para makabawi sa'yo. Bukod pa riyan, mura lang ang bundok na ito. 3 milyon lang. Narito ang natitirang 1 milyon. Ingatan mo. Tara na. Aakyat tayo sa bundok. Hoy, sandali. Pwede ba akong sumama sa inyo? Halika na. See? Dito na tayo huminto. Sigurado ka ba sa lugar na ito? Pero walang mineral na ginto sa bundok na ito, di ba? Sino ang nagsabi sa'yo na walang ginto sa bundok na ito? Zheng Fei, ngayon ko lang naisip. Sa totoo lang, ako ay itinago sa dilim sa buong panahong ito. Ang totoo mong target mula pa sa simula ay ang North Mountain na ito, hindi ang South Mountain. Tama ba? Tama. Sa totoo lang, ang South Mountain ay pantaboy lang para maakit sina Yinxing at ang kanyang mga tauhan. Ang totoong minahan ng ginto ay nasa North Mountain na ito. Zheng Fei, ang talino mo talaga. Hindi ako nagkamali. Magaling kang kasama at magaling ka ring negosyante. Ako yung tipo ng tao na laging malinaw sa utang na loob at sama ng loob. Dahil sina Yinxing at Song Hui na yang dalawa ay nagpupumilit na pahirapan ako. E di huwag nilang sisihin ako kung hukayin ko sila. Faye, nakakita ako ng ginto at malaki-laki ang tipak na ito. Base sa kulay, hindi rin mababa ang kalidad. Ngayon, nakatsamba talaga tayo. Mukhang ang minahan ng ginto ay hindi na dapat kalayuan sa atin ngayon. Sige, kayo, gamitin nyo ito bilang sentro at mag-eksplora sa dalawang direksyon na yan. Ako'y mananatili dito sa paligid at titingin muna. Tara na. See ya.
Hoy, sandali! May pilak pala dito. Ang presyo ng pilak, hindi ito kasing ganda ng ginto, pero mas mabuti ito kaysa wala. Itago mo na. Si, Malinaw na ipinakita ng sistema may mga mahalagang metal dito sa ibaba. Maaari kaya silang nasa ilalim ng mga batong ito? Uy, Chen Feng, Huang Ping. Ano? Halika, tulungan mo ako. Anong meron, Faye? Tulungan mo akong ilipat ang mga batong ito palayo sa daan. Pare, ano ito? Mukhang alikabok ng ginto. Natural na nalantad na mineral ng ginto. Timbang, 150 pounds. Walang katumbas na kayamanan. Ipapalit sa 100 milyong puntos. Na-unlock na ang bagong function. Na-enhance ang intuition. Ginto ba talaga ang batong ito? Purong ginto? tama. Alikabok ng ginto talaga ito. Ang laking tipak ng gintong ito. Magkano kaya ang halaga nito? Ang laki ng mineral na gintong ito, siguro mga 100 libra to. Kahit tanggalin ang mga dumi, 12 ng libra pa rin to. Worth yan ng daan-daang libo. Hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking ginto. Pero napakalaki ng batong ito. Paano natin ito ibababa sa bundok? Madali lang. Hoy, ikaw. Sige na, umalis ka na. Kunin mo ang pamalo at mga basket. Siya. Arg, hindi ko kaya. Hoy, ilagay mo lahat sa kariton. Tapos mag-impake tayo ng mabilis at umalis na tayo dito. Napakabihira ng ganito kalaking specimen ng mineral na ginto. At natural ang pagkakabuo nito. Napakahalaga nito. Hoy, ano ang balak mong gawin dito? I-donate na lang natin. Ano? Donasyon daw? Ang malaking tipak ng gintong mineral na ito. Mga ilang 10 milyon lang ang halaga nito. Para sa isang ordinaryong tao tulad ko, baka hindi ko ito mapangalagaan. Mas mabuting ipagpalit ko ito sa bagay na makakabuti sa akin. Ano ang ibig mong sabihin? Ikaw na ang magsabi kung ipagpapalit ko ang gintong mineral na ito. Sa karapatang magmina sa North Mountain, ano sa palagay mo? Zheng Fei, pagsulong sa pamamagitan ng pag-urong. Ang talino mo. Gayunpaman, ang bagay na ito baka kailangan pang mag-abala sa iyo, Jibai. Sige, walang problema. Ako na ang bahala. Hindi masama. Naku, ito sa South Mountain, nakakita ka rin ng ganito kalaking tipak ng gintong mineral? Peke ito, di ba? Paano naman kayo nakahukay ng malaking tipak ng gintong mineral? Ang tipak mong bato, kulay abo at mapurol, mukhang basura sa unang tingin. Eksakto. Ang tipak naming gintong mineral, Nabuo sa natural na pagka-weather, kumikinang ang ginto sa buong katawan, walang katumbas ang halaga. Bato na may balot na ginto. Timbang ay 200 gin. Ang laman ng ginto ay nagkakahalaga ng 10,000 dolyar. Alam ko na, walang minahan ng ginto sa Nanshan. Paano magkakaroon ng ganito kalaking piraso ng mineral na ginto? Kaya, balot lang pala ito ng ginto. Mukhang malaki, pero ang panlabas na layer lang ang ginto. Zheng Fei, naiinggit ka ba sa akin? Ang batong ito ko ay natural na nabuo. Walang katumbas ang halaga. Malapit na akong yumaman. Sigurado ka? Mineral na ginto ba talaga ito? Zhang Fei, bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita na ito ay piraso ng ginto? Eh ano naman, kahit na ang bato mo ay mukhang ginto sa labas, hindi ibig sabihin na ang loob ay purong ginto rin. Pero ang akin, kahit na mukhang maputla at kulay abo, ang nasa loob ay hindi natin alam. Walang makakapagsabi ng sigurado. Bato pa rin ang bato. Hindi ito magiging ginto, gaya mo. Gugugulin mo ang buong buhay mo nakakulong sa mahirap na baryo sa bundok bilang isang maghuhukay ng ginto na hindi man lang makabili ng pagkain. Ano ba ang problema sa amin ng mga taong naghahanap ng ginto? Kami ay humuhukay ng ginto gamit ang aming sariling mga kamay. Para kang iyong bato mo, hindi lahat ng kumikinang ay ginto, bulok sa loob. Ikaw, Yinxing, ano ba ang gusto mong gawin? may lakas ka ng loob na makipagpustahan sa akin. Ano ang gusto mong ipusta? Ipupusta natin ang dalawang batong ito. Alin ang tunay na ginto at alin ang walang kwentang bato. Ang matalo, luluhod at tatawaging lolo ang isa. Hindi ka naman balak umurong ulit, ano? Kayong mga tao, ang mga salita niyong parang utot lang, walang kwenta. Bakit pa ba makikipagpaligsahan si Kuya Fei sa inyo? Hoy, makinig kayo, makikipagpaligsahan ba kayo o hindi? O masyado ba kayong natatakot? Natatakot na iyong walang kwentang bato mo? Ang magpahiya sa iyo. Sasabihin ko sa iyo, hindi uubra sa akin ang reverse psychology mo. Pero dahil sabik na sabik kayo na mapahiya, wala akong problema na pagbigyan kayo. Hahaha, kailangan pa bang pagtularin?
Basta't maayos ang mata mo, agad mong makikita na ang akin ang tunay na mineral ng ginto. Zheng Fei, dapat sumuko ka na lang ngayon. Walang hiya. Zheng Fei, anong ginagawa mo? Para makita kung ano ang nasa loob, kailangan mo munang alisin ang balat nito. Tigil! Zheng Fei, nababaliw ka na ba? Kung mabasag mo ang batong ito gamit ang martilyong iyan, kahit maliit na piraso lang, hindi mo kayang bayaran yan. Isang walang kwentang bato lang to, di ba? Kung gusto mo talaga, akyat ako sa bundok at kukuha ng isang truck para sa'yo. Dilat ang mga mata mo at tingnang mabuti. Walang kwentang bato ba ito? Malinaw na. Nabasag nga Tumigil ka ngayon din, gago. sa loob. Hindi ginto. Bato nga lang talaga. Tang, Ang aking mineral na ginto. sinira mo ang lahat. Basag na talaga. Tumigil ka diyan. Sa loob nito. Hindi ginto. Bato lang talaga. Gago ka! Ang aking mineral na ginto. Nasira mo lahat. Mineral na gintong walang katumbas. Nasira lahat. Zheng Fei, kahit ang bato ko ay ganap na walang halaga, kahit papaano ang ibabaw nito ay may patong pa rin ng ginto, ngunit ang bato mo ay isang mabaho, matigas, at walang kwentang tae. Mali ka ng husto. Ano ang sinabi mo? Ang pagdatangi sa puso ng mga tao ay parang bundok. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano talaga ang paghahanap ng ginto. Ginto! Ginto nga talaga? Ito. Hindi ito maaaring mangyari. Tunay na purong ginto yan. Ang kinang nitong batong may ginto. 24 karat na ginto ito. Isang malaking tipak na ginto. Walang katumbas ang halaga nito. Oy, anong ginagawa mo? Makinig ka. Akin ang batong ito. Zheng Fei, Ginoong Zheng, noon hindi ko nakita ang iyong kadakilaan. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo ngayon. Ang soro na nagpapakumbaba sa manok. May masamang balak ka. Ano na namang pakana mo? Itong batong may ginto mo, ibenta mo na lang sa akin. Bibigyan kita ng 10 milyon. Anong pinagtatawanan mo? Akala mo ba 3 taong gulang ako? Batong may gintong ganito kalaki? 10 milyon lang ang alok mo? Kung kulang iyon, dadagdagan ko pa ng 1 milyon. Ito na ang pinakamataas na alok. Hindi na ako makakataas pa. Kahit dagdagan mo pa ng 10 milyon, hindi pa rin namin ibebenta. Yinxing! Paano mo nasabi ang 10 milyon? Akala mo ba wala ako rito? Bai Ling, ako ang kinatawan ni Boss Bai. Narito ako upang ipagtanggol ang kanyang interes. Gusto mo bang talikuran ang sarili mong ama dahil lang kay Zheng Fei? Kahit sino ang kinakatawan mo, ang batong ito na may ginto ay hindi ipinagbibili. Makinig ka, Zheng Fei. Hindi mo ibebenta ang malaking batong ito na may ginto. Ano? Ipapisa mo? Ako mismo ang humukay ng batong ito. Ako mismo, ang gagawin ko dito ay wala kang pakialam. Fei, ikarga na lang natin ang bato at umalis na tayo dito. Tara na, ikarga na. Sandali. Ano ngayon? Magmamakaawa ka at tatawagin akong lolo. Sige na, ang pustahan ay pustahan. Ikaw. Huwag mo nang sabihing magtatakip silim ka na naman. O simula ngayon, tatawagin na kitang isang taong walang bayag. Kung luluhod ako, ibebenta mo ba sa akin ang batong ito na may ginto? Ewan. Lumuhod ka. Sinong may lakas ng loob na sipain ako? Lumuhod. Huwag mo akong subukan. Kung hindi, magdudusa ka. Masaya ka na? Kayo naman ang gustong lumuhod. At saka, hindi ko naman sinabi na pagkatapos mong lumuhod, ibebenta ko na ito sa inyo. Zheng Fei, nakakapal ka ng mukha para subukan ako. Makinig ka, ang gintong mineral na ito ngayon, ibebenta mo ito gusto mo man o hindi. Nako, tingnan mo ang palakang humihikab, ang laki ng mga salita mo, at paano kung ayaw kong ibenta. Zheng Fei, mas mabuti pang huwag mong tanggihan ang handog at mapilitang uminom ng parusa. Huwag mong isipin na dahil pinoprotektahan ka ni Bai Ling, ligtas ka na. Kung gagalitin mo si Boss Bai, malaking problema ang aabutin mo. Yinxing, kung malaman ng tatay ko na ginagamit mo ang pangalan niya para manggulo dito, ang magkakaroon ng malaking problema ay ikaw. Nagpapakita ako ng pera para kay Boss Bai. Sa tingin mo parurusahan niya ako? Katawa-tawa. Si Zheng Fei, ang batong ito hindi mo ito mapapanatili. Ang pinakamabuti mong gawin ay ibenta mo ito sa akin.
Kung hindi, dadalahan ito sa iyo walang katapusang problema sa hinaharap. Ang bato ko maraming tao ang gustong bumili nito. Hindi lang ikaw. Bakit ko ito ibebenta sa'yo? Sige, subukan mo. Tingnan natin kung kaya mo umalis ngayong araw na dala ang batong ito. Anong nangyayari? Nabigo ang negosasyon, kaya ngayon nananakaw ka na? Dahil lang ba isa ka sa mga tauhan ni Boss Bai? Wala akong pakialam kung sino ang sumusuporta sa iyo. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. May mga tao rin akong nasa likuran ko. Ha? Wala kang katotohanan. Ang buong pamilya mo ay lubos na mahirap. Anong koneksyon ang maaari mong magkaroon? Kung gayon, gusto kong makita kung sino ang sumusuporta sa iyo. Sino ang nasa likuran mo. Hindi ako naniniwala na may mangahas na sumalungat kay Boss Bai. Tungkol sa akin, na-donate ko na ang gold ore na ito sa mga autoridad. Kung ang Boss Bai mo gusto nito, maaari siyang makipag-usap sa mga autoridad. Ano? I-donate mo ito. Ikaw ba ay nawawala sa isip? Ito ay isang napakahalagang gold ore. At ibinigay mo lang ito. Kung hindi ko ito i-donate, dapat bang itinabi ko ito para sa iyo? Mas gugustuhin kong tunawin muna ito. Ikaw ay hangal ang gumagawa ng kahangalan. Ikaw ang tunay na kahangalan. Ikarga mo. Tara na. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob na galawin ito ngayon. Anong problema? Naghahanap ka ng away? Tingnan mo kung papayag ako. Si Chen Fong, isa ka lang talunan kay Faye. At may lakas ka pang tumahol sa harap niya? Bailing, talaga bang manonood ka lang habang sinasayang nila ang napakalaking kayamanan ng ganoon na lang? Ang batong ito ay nahanap ni Zheng Fei. Siya ang may karapatang magpasya. Nakikita kong magkakampi kayo. Maghintay ka lang. Tatawagan ko si Boss Bai ngayon din. Sige, tawagan mo. Hello, hoy, Boss Bai. Kanina pa ako tatawag para mag-ulat sa inyo. Huwag mo nang abalahin. Sinabi na sa akin ni Bailing, Yinxing, kung paano haharapin ang gintong mineral na ito ay wala kang pakialam. O magsisisi ka. Paano ito nangyari? Ano ang sinabi ni Boss Bai? Sinabi ba niya sa atin na nakawin muli ang mineral na ginto? Tumahimik ka. Kaya, pwede na ba tayong umalis? Lumabas ka. Ikarga yan. At tayo na. Sige. Xiaofei, ito ang mineral na ginto na iyong natagpuan. Ang laki ng piraso. Siguro daan-daang libra, di ba? Ang mahalaga ay, ito ay nabuo dahil sa natural na pag-ulan, mineral na ginto. Ito ay walang katumbas na halaga. Kapag kami ay naghahanap ng ginto, binibilang namin ito sa pamamagitan ng butil. Kung makakahanap kami ng isang butil sa isang araw, swerte na kami. Iba si Xiaofei. Dinadala niya ito ng buong truck. Swertihan lang ako. Xiaofei, ang pirasong ito ng mineral na ginto. Talaga bang hinukay mo ito sa North Mountain? Oh, tama. Xiaofei, dinala ko ang kontrata. Salamat. Kaya, sa hinaharap, magtutuloy pa ba tayo ng pagtatrabaho? Siyempre naman. Kailangan na kitang tawaging Boss Zheng para sa isang matagumpay na pakikipagtulungan. Sa kasunduan sa pagmimina na ito, sa wakas ay makakapagsimula na akong maghanda para maghukay ng gintong mina. Xiaofei, ang mina ng aming barangay ay sarado na ngayon. At nawalan na kami ng kabuhayan. Inarkila mo ang North Mountain. Kaya sa palagay mo pwede ba kaming pumunta roon at magsala ng ginto? Hindi. Xiaofei, kami. Hindi mo kailangang magsala ng ginto sa North Mountain. Sumama ka sa akin at magmina tayo ng ginto. Ano? Isang gintong mina? Fei, meron talagang mina ng ginto sa North Mountain. Sabi ni Faye, meron. Siguradong meron talaga. Hoy, sa mga susunod na araw, mag-e-explora muna tayo sa paligid ng bundok. Kapag nahanap na natin ang eksaktong lokasyon ng mina ng ginto, saka tayo magmimina. O sige, mga kasama, sa mga araw na ito, ang mga batong may gintong mahuhukay ninyo, kahit gaano kalaki o kaliit, lahat ay sa inyo. Talaga? Oo. Siyempre totoo yan. Sige, mga kasama, bilisan ninyo at magsimula ng maghukay. Tara na, aalis na rin kami. Ayos! May nadetect sa loob ng 100 metro sa paligid na mga mahahalagang metal. Matagumpay ang paglokasyon. Ngayong araw, mga kasama, dito tayo magsisimula at maghahanap sa paligid para sa mina ng ginto. Ayos. Sige. Na-activate ang pagpapalakas ng intuisyon. Iniskan ang mga mahahalagang metal sa paligid. Pagpapalakas ng intuisyon. Naalala ko, pagkatapos kong mahanap ang gintong mineral noon, na-unlock ang bagong function na ito. Ito ang bagong feature na na-unlock. Sinasabi ng kutob ko may kung ano dito. Hala!
Ang laki ng tambak ng ginto, kaya itong pagpapalakas ng intuisyon. Literal na paggamit lang ng intuisyon para maghanap ng ginto? Ginto, 300 gramo. Kadalisayan, 80%. Halaga, 10 milyong piso. Mukhang malapit na tayo sa ugat ng ginto. Ang lakas talaga ng kutob ko. May malaki talagang bagay dito. Wow! Ang laki ng tipak ng ginto. Faye, nakakita ako ng malaking piraso. Nakakita rin ako ng ginto. May ginto nga talaga. Nahanap ko na. Totoo nga, ginto nga talaga. Mukhang lahat ay yumaman ngayong araw. Ang pinakamaliit. Ay nagkakahalaga ng mga 10,000. Faiga, may nahanap ka bang malaki? Kakakita ko lang. Tutulungan kita maghukay. Si, Piraso ng ginto ito. Nakahanap tayo ng minahan ng ginto. Piraso ng ginto, 3,450 gramo. 70% ang laman ng ginto. Nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar. Bagong kakayahan na nabuksan. Pagtukoy sa magnetikong larangan. ano ba ito? Ito nga ay piraso ng ginto. Narinig ko na ito dati. Unang beses kong makakita ng ganito kalaki. Nakahanap ng piraso ng ginto. Hindi tayo malayo sa minahan ng ginto. Walang lindol. Faye, nanginginig ka ba sa kagalakan? Wag. Wag kang magsalita ng kung ano-ano. Aktibo na ang sensing ng magnetic field ng system. Nakapirmi na ang lokasyon ng deposito ng ginto. Ang sensitivity ng magnetic field ay talagang mas mataas. Maaari pa nga nitong matukoy ang direksyon at distansya. May pakiramdam ako ang ginto ay nasa ilalim natin. Butas lang ba ito? Sige, ikaw na. Maghukay ka. Sige. Wow, ginto! Ngayong, natagpuan na natin ang deposito ng ginto. Balik tayo at maghanda. Tapos, babalik tayo para minahin ito. See? Boss Yen, bakit ang gulo-gulo ng itsura mo? Siguro wala kang nahanap na ginto. Sa South Mountain, Nagsisimula pa lang tayo. Normal lang na hindi ka agad makakita ng ginto. hindi ba't hindi mo pa nakikita ang minahan ng ginto? O wala talagang ginto sa South Mountain? Sa tingin ko, Ji Yin. Dapat alam mo ang sagot. Oy, anong karapatan mo para mang-asar sa amin? Mga dukha lang kayong lahat. Wala ka rin namang nahanap. Sinong nagsabing wala akong nahanap? Heto, ipakita mo sa kanila. May nakita kami. Anong magandang nahanap? Lahat kayo. May piraso ng ginto. Kahit yung pinakamaliit, libo-libo ang halaga. Imposible. Dapat, inihanda mo to ng maaga. Ang North Mountain. Hindi pwedeng magkaroon ng ginto. Dilat ang mga mata mo. At tingnan mo, ano yung hawak ni Kuya Faye? Isang piraso ng ginto. Ha? Paano may natagpo ang gintong tipak sa North Mountain? Baka naman yung minahan ng ginto ay wala sa South Mountain, kundi nasa North Mountain. Zheng Fei, hindi mo naman talaga gusto ang South Mountain. Mula pa sa simula, Ang gusto mo palagi ay ang North Mountain, di ba? Sa wakas, naisip mo rin. uli na ang lahat para mag-usap. Ang North Mountain ay akin na. Panaginip lang yan. Kapag nahukay na namin ang ginto, ang kontrata mo ay mawawalan na ng saysay. Sa ngayon, ang North Mountain ay hindi pa pag-aari ng sinuman. Eksakto. Dahil may minahan ng ginto na natuklasan sa North Mountain, kung kanino mapupunta ang kontrata, ay nasa desisyon ng tatay ko, ang kapitan ng barangay. Mula ngayon, ang mga kontratang ito ninyo ay walang kwentang papel na lang. Boss Pai, ano ang dahilan ng personal mong pagpunta rito? Papunta na ako para mag-ulat sa inyo. Kakakita lang namin ng deposito ng ginto sa North Mountain. Ang kapal ng mukha mo. Kami ang nakakita ng minahan ng ginto. Ano naman kung nakita ninyo? Kung wala kang permit sa pagmimina, hindi mo naman ito magagalaw. Ibig mong sabihin, ito? Ikaw, paano mo nakuha ito? Yung sertipiko! Ipinagpalit niya ang batong may ginto na nakita niya para dito. Ano na ang masasabi mo ngayon? Boss Bai, ako. Walang kwenta. Mula ngayon, hindi ka na ang manager ng minahan. Ha? Ang lahat ng operasyon sa minahan ay ipapasa na kay Zheng Fei. Umalis ka na sa harap ko. Wala na ang lahat. Ang pagkakataon kong umangat sa buhay. Ang tsansa kong magtagumpay. Nawala na.
ang masamang gawa ay babalik sa iyo. Ikaw ang may kasalanan nito. Kailan magsisimula ang operasyon sa minahan? Hindi ko alam. May pagkakataon ba ako? Pwede tayong magkita? Sisimula ng pagmimina sa loob ng 3 araw. Inaanyayahan ko kayong lahat.